Wow! Ang galing ng footwork niya, parang eksperto. Pasensya na kayo, bisita ako dito. Hindi ko intensyon na magulat kayo lahat. Ganyan ba talaga kayo magpakita ng galang sa bisita? Iya, parang nakita dati. Deputy Gym Master. First time po dito sa Jiangzhou ang aming miss. Nakita po naming may kasalan, kaya gusto naming makainom ng konting wine bilang pakikisaya. Ay, iya. Sorry ha, nagkamali lang ako ng tao. Grabe, para na akong nababaliw. Bakit ko ba naisip na, siya si viewer ko? Master Chu, noon nagkaanak ka ng kambal para sa pamilya Chen. Sikat na sikat ang balita sa buong lungsod. Ngayon, may magpapatuloy ng lahi nila. Siguradong masaya ka ngayon, hindi ba? Dapat nga ako ang maging masaya. Kaso, hindi ko nabantayan. Bakit parang wala kang alam? Matagal nang nawala ang anak na babae ng pamilya Chen. Nabanggit mo pa. Nagpapanggap ka lang. Ngayong nagdiriwang ang Ewen, napadaan din ako para bumati. May kasal kami, tapos nagtutulak kayo ng kabaong dito. Ano bang pakay nyo? Ano bang pakay? Pinatay ng Chen Martial Arts Ewen ang alaga kong estudyante. Nandito ako para maningil ng buhay. Ano ka ba? Ang estudyante mo, ginamit ang pagiging taga-East Martial Arts Gym para bastyusan ang asawa ng guro ko kaya siya napuruhan. Tsaka nagbayad na si kuya sa ginawa niya. Nagdepensa lang kami. Mukhang gusto niyo ng gulo. Yeah. Kung walang maayos na paliwanag, ngayon din, gigibain ko ang Chen Martial Arts Ewen nyo. Kung paliwanag ang gusto mo, sige. Ang nagnakaw ng Phoenix Blood ko noon. Ngayon ay naging inutil na lang. Ano nangyari kay Chen Feng? Bakit ganyan siya ngayon? Chismis, niligtas daw niya ang hindi pa niya asawa. Dinadaan sila sa dami. Patay na ang kontrabida. Pero napilayan ng binti niya. Sayang si Chen Feng. Pinaka may karapatang sumali sa Tiwang Tournament. Ngayon pilay na. Wala nang pag-asa ang pamilya Chen. Anong paliwanag ang gusto mo? Kung gusto mo, maglatag ako ng laban. Ano bang gusto mo talaga? Simple lang, kung gusto mo, maglagda ka sa kasunduan ng buhay at kamatayan. Magharap tayo. O kaya, hayaan mong samahan ng babaeng yon ang alaga kong estudyante sa libingan. Ganun na nga ang kalagayan ni Chen Feng. Paano pa siya makakalaban? Gusto nyo lang hindi makasali ang Chen Martial Arts Gym. Sa Tianbang, ang babagsik nyo. Hindi makatao. Noong pinatay ng nyo ang estudyante ko, bakit di mo sinabi na hindi makatao? Bitawan mo siya. Problema to ng mga lalaki. Wala nang kinalaman dito ang mga babae. Kahit ordinaryong tao, kayang-kaya mong saktan. Akala mo ba walang mga tunay na mandirigma sa Daksha? Sabi nila, boss ang Chen Martial Arts Ewen sa martial arts. Ngayon, gusto kong subukan. Matututo ako. Hey, labanan ng pilay. Yan ba ang sinasabi mong pagsubok? Ibig sabihin, ayaw nyo palang makipaglaban. E di huwag na lang kasal, gibain na lang to. Tigil. Hahaha, subukan mong saktan siya. Hinding-hindi ka patatawarin. Mukhang mahalaga to ha. Patingin nga. Ikaw to. Pero sino ang babaeng ito? Wala na siya. Ibalik mo ang litrato kay mama. Ibalik mo yung picture kay mama. Ibalik mo. Sa amin yan. Ibalik mo. Hahaha. Para lang sa family picture magwawala ka? 3, 2, 1, tapos na. Mama, ito ang pinakaunang family picture natin. Huwag mong iwawala ha. Oo naman anak. Ingatan ko to ng mabuti. Kailanman, hindi mapuputol ang pamilya natin. Hahaha. Sobra na kayo. Ginagamit niya ang 8 3 gram na hakbang o. Hindi naman pala impressive. Puro anyo lang, walang laman. Mga hayop talaga tong mga to. Nagawa pang mang-ambush. Hindi mo pa rin ba sila tatapatan? Hanggang ngayon nagpapanggap ka pang matibay. Yan ang nararapat sa inyo. Hahaha, maganda to ah. Pwede pang bumawi ng konting interest. Hahaha, yan ang kwintas ni Ewer. Ibalik mo sa akin yan. Yan lang ang tanging alaala na iniwan ng anak ko sa akin. Ewer.
Si Yuwer yan. Nung unang taon ni Yuwer, kami ang nagbigay niyan sa kanya. Pasensya ka na, anak, hindi kita na ipagtanggol. Eroplano. Malapit na maging 3 piso to. Hindi na pala ito iisa, haha. Huwag kang matakot, Yui. Poprotektahan kita ni Mama. Walang pwedeng mang-apak o manakit sa'yo. Walang sino man. Noon, ikaw mismo nagsabi na umalis ako. Ngayon, para kanino mo ginagawa ang palabas na to? Mga hayop kayo, binugbog nyo, na't binasag lahat. Ano pa ba ang gusto ninyong mangyari? HMM. Nagpainip lang yon. Wala pa ang totoong laban. Ang tunay na palabas magsisimula pa lang. Pag nagkaharap sa kasulatan ng buhay at kamatayan, dun malalaman ang lahat. Maging ang buhay at kamatayan ay dedesisyon dito. Sa Chen Martial Arts Yuen, sino sa inyo ang may tapang pumirma? Kasulatan ng buhay at kamatayan, ganoon ba? Kung sino ang gumawa, siya ang mananagot. Pipirma ako. Hindi mo dapat pirmahan yon. Kita namang malinaw, gusto ka lang nilang patayin. Kung may mangyari sa'yo, wala na ang gym ng mga Chen. Para mailigtas ang gym. Kailangan kong pumirma. Saka, matagal ko ng pakiramdam, wala na akong karapatang mabuhay. Kung buhay pa si Uea, baka matunag na ang Chen Taiji sa buong daksha. Kahit may kapansanan ako, hindi ako natatakot. CJ. Ganito mo ba talaga parati naiisip? O sinasabi mo lang yan para maging maganda pakinggan? Hahaha, pag napirmahan ang kasulatan ng buhay at kamatayan, makikita ko kung anong ipapakita ng Chen Taiji nyo. Ito ang prinsipyo ng Taiji, malambot na puwersang kontra sa lakas. 4 na liang para matinag ang libo-libo. Malay natin, baka talaga manalo si Chen Feng. Pinaglalaruan lang ni Song Chuan si Chen Feng. Tatalunin siya sa loob ng 3 tira. Una, pangalawa, pangatlo, ingat ka, tito. Yung lagapak na tunog, dahil yun sa animong martial arts hanggang buto. Tunog ng kidlat, parang leon at tigre. Malakas na ang karate ni Song Chuan. Sabi ko na nga ba, yabangan lang ang martial arts sa Daxia. Ang karate, nakasalalay sa lakas ng paa. Kailangan harapin ng Taiji push hands mula sa 3 direksyon para malusutan ito. Kahit may kapansanan siya, astig pa rin gamitin ang Taiji. Napahanga ako kung paano niya pinagana. Susunod, seryoso na ko. Yeah! Tito, bakit? Bakit mo ginagawa to? Ibibigay mo ang dugo mo sa kuya mo. Ang kuya mo na ang magiging pinuno ng Chen Family Gym. Pero mas matalino naman ako kay kuya, kitang-kita naman. Kasalanan mo, babae ka kasi. Tangyan, ikaw ang kumuha ng lahat sa akin. Kinuha mo pati sina mama at papa ko. Feng, tama na. Kahit basura na nga lang, hindi mo pa rin kaya talunin. Sinasabi nilang inutil ka, pero parang pinapataas ka pa nga niyan. Kahit meron kang dugong Feng, hindi pa rin magbabago yung pagiging karaniwan mo. Talagang putik ka na hindi pwedeng gawing pader. Sabi nga nila si Chen Feng ay walang talento, at sa tingin ko, ganun nga talaga. Sino nagturo sa iyo ng Tai Chi? Baka naman nanay mo lang. Huwag mong sabihin, hindi ka pa talaga nahiwalay sa gatas ni mommy mo. Hahaha, huwag mong babastusin ang guro ko ha. Hindi ko siya binabastos. Ang ibig kong sabihin, kayong lahat dito, puro basura. Ang buong Chen Martial Arts Yuen, wala ba talagang marunong lumaban dito? Ako na. Ito ang tunay na Tai Chi Master Move, ang Piwang Sledgehammer. Ito ang pinaka-essence ng Chen Tai Chi. Puro appears lang yan. Puro pasikat. Akala mo ba talaga kaya mo akong masaktan dyan? Tama na nga ang dada. Ang tunay na martial arts ng Daksha. Yan ang national art. Yan ang totoong pangpatay. Song Chuan, talo na ang martial arts gym nyo ng East Ying. Yen, kayo lang ang pwedeng magpalit ng alalay.
Kami hindi ba pwedeng magpalit ng fighter? Meron pa ba kayong pambato? Siyempre, kapag natalo ka niya, aalis kami ng kusa. Sa susunod, sa ranking tournament na tayo magduelo. Tatanggapin mo ba ang hamon? Bakit naman ako matatakot? Lumabas ka na, Ishen. Song Chuan. Hindi siya kabilang sa martial arts gym nyo ng East E. Yenny, kami mga taga East Asia, napakataas ng lahi namin. Paano naman kami makikipagsabayan sa mga gaya niyong parang langgam lang? Ang totoong kalaban niyo siya. Itong si Hishen, pinatawag namin siya mula sa Nanyang. Siya ang king ng underground fighting. Ibang-iba siya sa mga bulaang pasikat niyo. Oh, tama na, bitawan mo na. Hindi mo siya kayang labanan. Ano, ganyan mo ba poprotektahan ang anak mo? Para sa kanya, handa kang ialay pati buhay mo? Kung buhay pa si Yuer, ganito na rin siguro siya katanda ngayon. Sino ka ba talaga, gago? Bakit ba ang dami mong pakialam? Matagal ko nang ayaw sa'yo, ha? Lumayo ka dito. Sinasabi ko, gumalang ka sa kanya, kundi, Yeli, isa-isa kayong nagbabanta na mamatay. tama na. Hey Shen. Ako ang makakalaban mo. Miss, itong baril mo, mas matindi pa siguro kung halikan mo na lang ako. Hihihi, ang kapal ng mukha mo. Ang lakas ng loob mong bastyusan ang nanay ko. Aray, Mama, guro, ito na ang tunay na Tai Chi move. Hey Shen, patayin mo na yan. mahinang may sakit ng daksha. Walang hiya. Mama, guro, Haha, Yue. Hinding-hindi nakita mawawalan ulit, anak. mukhang, totoo ngang wala ng laban sa Chen martial arts, nyo. Ha? hey San, tuloy pa rin. Tay, tama na, suko na kami. Talaga, suko na kami, suko na. Kung gusto nyo mag-surrender, tanggalin nyo muna yung karatula, tapos sunugin nyo. Paano? Hahaha. Hindi pa ako sumusuko. Ang Chen Martial Arts Gym namin, walang duwag. Hey Shen, sige, patayin mo ako. Kung matapang ka, patayin mo ako. At huwag mong aasahang matanggal mo karatula ng gym namin. Miss, para sa mga nag-aarte TS Martial Arts, ganyan ba talaga kahalaga ang karatula na yan? Hey Shen, patayin mo na siya. Mama, ituturo ko sa'yo lahat ng alam ko. Mama, pag lumaki na ako ang magpoprotekta sa'yo. Walang sino man ang pwedeng manggulang sa mama ko. Mama, guro, guro. Mama, tama na. Kasalanan ko, wala akong silbi. Kung may mamamatay man, ako na lang. Basura ka, kinikiliti mo lang ako, eh. Yuer, ngayon, hindi na ako susuko, anak. Hindi na ako magiging duwag tulad ng dati. Ang tapang ni mama mo ngayon, ha? Sino ba ang nagtuturo ng matinding suntok na yan? Tignan ko lang kung hanggang saan ang kaya niya. Sige, subukan mo. Dahan-dahan lang. Gaga ka, sigurado ka ba dyan? Kung hindi mo na kaya, tigil na. Isang sindi ko lang ng apoy dito. Bigyan ko pa kayo ng konting buhay. Hindi mo ako masusunog, kaya ko pang lumaban. Ano bang pinipilit mo? Para kang naliligaw sa landas, ha? Ba't ba ang tigas ng ulo mo? Hindi pwedeng sunugin ang gym. Kapag nasunog na tong gym, Si Yuer, hindi na makakauwi dito. ang Chen Martial Arts Jibwig, kaya nananatili dito. Para maghintay sa pagbalik ko. Hahaha. Wala na bang tao ang Chen family? Patayin na yan. Sino nagsabing walang tao ang Chen family?
Kung laban ang gusto mo, ako sasama sa'yo. Kung laban ang gusto mo, ako sasama sa'yo. Ikaw na naman, Gaga, ba't kahit saan, andyan ka? Lin Xiaowai, patayin mo na yan. Ayoko. Ikaw ang anak ko. Si Chen Liangyu, tama ba? Nagkamali ka ng tao. Wala akong kinalaman sa anak mo. Hindi pwedeng hindi, ang kwintas na ta. Ako mismo ang gumawa para sa dalawang anak ko. Hindi ako pwedeng magkamali, sa'yo talaga ta. Ito ang kwintas ng mommy ni Feng. Pinaukit pa niya ang mga pangalan nyo dyan. Dapat suot nyo lagi. Miss, tumulong ka na nga sa kanila, huwag sobrang abusado. Miss, matagal ko nang ayaw sa siraulong kuya na yan, tanggalin mo na yan. Sino siya? Ni babae, di kaya lumaban. Yeah. Ang dami mong sinasabi. Ah, Song Chuan, anong ginagawa mo? ayos lang. Ito ang secret weapon ng East. In namin sa tournament. Kahit gaano pa siya kagaling, talo pa rin yan. Sige, patayin mo na. Bakit biglang lumakas ng sobra si Hei Shen? Sobrang lakas, halos kasing lakas ng martial arts master. Siguro, lolo lang ang pwedeng sumabay sa kanya. Teka. Song Chuan, ginamit mo pa ang band na gamot. Band na gamot? Anong band na gamot? Hahaha. Yeah. Sa paningin niya pala, anak lang niya ang mahalaga. Gaga. Ito ang napapala mo sa kakabida mo. Lei Shen, gibain mo na siya. Oh. Ang galaw na ito ay Ang galaw na ito ay ang lihim na teknik ng Chen Taiji namin na hindi kailanman itinuro sa iba. Ang mga anak lang ng pamilya na tunay na dugo ang nakapag-ensayo nito. Si Feng Er ay siya ring si Yu Er. Siya mismo si Yu Er. Siya talaga si Yu Er. Hindi ko alam kung sino ang magaling na ito. Bakit mo nililigtas ang Chen Martial Arts Yuen? May dahilan ba kung bakit ginagawan niyo ito? Ayokong nakikita kayong inaabuso ang mahihina. Ginagamit ang dami para takutin ang kakaunti. Kung nagkamali kayo, dapat kayo mismo ang magsisi. Anong klaseng galing ang pag-atake kapag mahina ang kalaban? Ngayon, ang lupa na tinatapakan nyo ay teritoryo ng Daxia. Hindi niyo pwedeng gawin kung ano lang ang gusto nyo. Isang bata lang na babae, ano bang nakakatakot sa kanya? Lahat kayo, umpisahan na. Wala bang ni isang may lakas ng loob na sumugod? Mga inutil, ang dami ninyo, takot pa rin kayo sa isang babae. Mga pabigat. Tabi kayong lahat, takot pa rin sa isang babae. pati siya, dumating na rin. Ang taong ito ay si Gomben Wuzeng. Siya ang pinakamagaling na espada sa bansang Hapon. Iya. Sa totoo lang, kundi siya, wala akong inaalala. Ang problema lang, si Gongben Wuzeng ay napakasilang at malupit. Mahirap siyang kalabanin. Pinili ko ng makialam. Hindi niya na kailangan pang manghimaso. Iya, ito ay nangyari sa pamilya Chen namin. Ayokong madamay ang ibang tao. Malibang malapit ka sa pamilya Chen. Yu-er. Ikaw nga si Yu-er. Ikaw talaga. Ikaw ba talaga ang kapatid ko? Ako nga ito. Baka nananaginip lang ako. Ang anak ko, bumalik na siya. Bumalik ka na. Yu-er. Pasensya ka na, anak. Hinahanap kita ng matagal. Hindi kita natagpuan. Simula ngayon, ibabalik ko ang lahat ng hindi ko naibigay sa iyo. Hindi na kita muling mawawala, anak. Bakit?
Gusto ko lang malaman bakit. Bakit ako ang iniwan? Master Gongben, siya nga ba ang noong matagal nang nakilala bilang henyo ng Chen family na may dugo ng Feng mula sa kapanganakan? Ano na gagawin natin ngayon? Isang galaw niya lang, tinalo na agad si Heishen. Paano kung bigla siyang maging banta sa atin sa pagdating sa Tenbang? Ha. Siguro hindi pa kayo lahat nakakaalam. Noong matagal na, nagkaroon ng henyo sa pamilyang Chen na may dugo ng Feng mula pa pagkabata. Pero sa huli, ang sarili niyang magulang, ang kumuha ng dugo, at iniwan siya. Kami sa Dongying Martial Arts Gym. Kahit pa hindi tunay na panalo, ginagawa namin ito ng patas. Pero ang Chen Martial Arts Gym, kunwari matuwid pero likas na masama, walang awa. Hindi ba pinapansin? Bakit biglang naging iniwan? Kung talagang para lang kunin ang dugo, itinapon na lang ang anak, napakasamang gawain yan. Ang Chen Martial Arts Gym, akala mo laging ulirang paaralan. Pero sa totoo lang, nilalapastangan lang ang martial arts ng Daksha. Totoo ba ang sinasabi ng mga taga Dongying Martial Arts Gym? Hindi totoo yan. Huwag kang maniwala sa mga kalokohan nila, hindi ganon yon. Kalokohan. Ang tatay mo, dahil sa nangyari, hindi na muling nakabangon. Nawala pa ang dating lakas niya. Iyan ang karma kapag puro kasamaan ang ginagawa. Hanggang ngayon, ang lolo mo pa rin ang nagpapatakbo ng pamilya. Hindi totoo yan. Ang nangyari noon, walang kinalaman ng tatay at nanay ko riyan. Dahil sa, tama na. Ma, Tama na po. ma, Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang totoong nangyari noon? Kapag kumalat ang nangyari noon kay Lolo, wala na ang Chen Martial Arts Gym. Ang pangalan ni Lolo na panghabang buhay, masisira na rin. Kasalanan ko ito. Anong ibig mong sabihin? Pasensya ka na, anak. Noon, ako lang ang nagdesisyon. Walang kaalam-alam ang lolo at tatay mo. Ako ang gumawa. Ako lang, kasi nagkamali ako noon. Liang Yu. Mama, kung kailangan mo akong paluin, gawin mo na. Ang tanga ko talagang anak. Kung sa pagpalo mo sa akin, matutulungan kang kalimutan ang galit mo. Sige, paluin mo ako hanggat gusto mo. Ang lolo mo ang haligi ng Chen Martial Arts Gym, at isa rin siya sa mahahalagang tao sa tatlong nangungunang pamilya. Kahit sino pa ang bumagsak, siya hindi dapat matamba. Sa mga nagdaang taon, naimagine ko na lahat ng posibleng mangyari. Pero ang never kong naisip, na mismong ikaw ang magdadala sa akin sa malamig na ospital. Ma, sabihin mo nga sa akin. Sigurado akong may dahilan ka kung bakit mo to ginawa. Tama ba? Wala akong dahilan, kasalanan ko ito. Ako ang nagkulang sa'yo. Huwag kang mag-sorry. Hindi ka karapat-dapat. Ang galing. Sobrang galing talaga. Chen Xiaojia. Malaking tulong na rin siguro ang nagawa ko sa'yo. Napakalinaw na ngayon ang totoong kulay ng mama mo. Chen Xiaojia, pagkatapos nito, lalaban ka pa ba para sa pamilya Chen? Simula ngayon, wala na akong anumang kaugnayan sa pamilya Chen. Hindi pwede, Yuer, pwede mo akong kamuhian. Pero huwag mong kamuhian ang pamilya Chen. Mahal ka pa rin ng lolo mo. Layuan mo nga ako. Ma. Yung mga hayop na walang puso, Chen Xiaojia. Kaya kung tapusin yang taong yan para sa'yo. Chen Liangyu. Gusto mo ba talagang makita ang ina natin, na mamatay sa harapan mo? Ganyan din siya noon, nanonood lang, nung papatayin na ako. Inubos niya lahat ng Phoenix Blood sa katawan ko, at ibinigay kay Chen Feng. Alam mo ba kung anong pakiramdam? Nang maubos ang dugo sa katawan? Alam mo ba, yung wala kang maramdamang kahit ano sa buong katawan mo? Anong pakiramdam nun? Alam mo ba anong ginawa ko? Nagpalaboy-laboy ako parang asong ulol. Anong pakiramdam nun? Hindi mo alam. Dahil ikaw ang sumalo ng buhay ko noon. Tinanggap mo lahat ng pagmamahal ng pamilya. Tinatamasa mo sa martial arts, Juhe. Lahat ng respeto at paghanga. Tama na. Tama si Yuer. Lahat kasalanan ko. Kunin ang espada. Kunin ang espada.
Itong espada ay tinatawag na Yufeng. Plano ko sana ibigay ito sa'yo bilang tanda ng pagiging ganap mong dalaga. Tigilan mo na yung drama mo. Niloko mo na ako dati. Ngayon, hindi na ako magpapaloko pa. Dangal ng Chen Martial Arts Gym. Ako ang magpapakita. Gongben Wuzeng. Ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ang lakas ng Taiji Sword. Sige lang, mapaluhod kita at magmakaawa ka sa akin. Umakyat ka na. Si Gongben Wuzeng at Hei Shen, hindi sila magka-level. Kung sasabak ka, mamamatay ka. Viewer, kasalanan ko lahat ng nangyari noon. Handa akong ibalik ang buhay ko sa'yo. Nakikiusap ako. Ililigtas mo sana si Mama, pwede ba? Xiao Jia. Halika na, labanan mo na ako. Oh. Ha ha ha, kayo mga martial artist ng Daksha puro kalokohan. Hindi kayo angat sa akin. Gong niya daw ang pinakamagaling sa lahat. Gongyu daw ang pinakamagaling sa lahat. Sino pa? Laban, isa-isahin nyo, puro kayo duwag. Oh, Chen Brothers. Labanan natin yung mga Hapon na yan. Walang duwag sa Chen Martial Arts Gym. Lalaban kami. Oh. Chen Liangyu. Bakit hindi ka pa lumalaban? Xiao Jia, hindi ko na mapigil ang galit ko. Hayaan mong tapusin ko na ang mga dayuhang yan. Sino nagsabi sa'yo? Diyan ka lang. Pero pinapatay nila mga inosente. Dapat lang silang mamatay. Tama. Nagpapanggap lang yung babae, gusto magpaawa. Sadyang nag-aasta paawa. Alam ko, may gamot pa siya para magpagaling. Pero ayaw niyang ilabas at gamitin. Makikita mo kung gaano siya ka-selfish. Ano ba yung pinagsasabi mo? Sigurado ka bang wala siyang Phoenix Blood? Panggamot yan. Phoenix Blood? Grabe, mukhang totoo nga ang nangyari dati. Inubos ang dugo ng anak niyang babae. Nagpapanggap pa rin kawawa. So ganun pala si Chu Shifu. Akala ko ba naubos mo na ang Phoenix Blood, pero buhay pa pala. Nasugatan ka lang kanina, para kunin ang awa ko. Akala mo dahil may Phoenix Blood ka, pero ayaw mo naman gamitin. Mapapatawad na kita. Anak, imposible. Hindi gagamitin ni Mama, dugo ng anak niya, para lang mailigtas ang sarili. Kahit mamatay si Mama, hindi niya gagawin yun. Pa, labas ka na. Malala na ang sugat mo. Kapag hindi mo ginamit, mamamatay ka. Yan ang pinakamahalaga kong bagay. Paano ko gagamitin yan para magligtas ng buhay? Liang Yu. Hindi kita hinihilingang labanan para sa Chen Martial Arts Gym. Nakikiusap akong, sa ngalan ng Daksha Martial Arts. Patayin mo ang mga hayop na yan. Pagkatapos nito, ako si Chen Feng. Kahit anong parusa, tatanggapin ko. Pakiusap, Xiao Jia, hawakan mo ang espada. Pakiusap, Xiao Jia, hawakan mo ang espada. Pakiusap, Xiao Jia, hawakan mo ang espada. Xiao Jia, pakiramdam ko hindi ganun ang mama mo. Pakiusap, Xiao Jia, pag-isipan mong mabuti. Delikado ito. Huwag hayaan mangibabaw ang galit mo at mawala ang taong pinakamahalaga. Oh, Heto na ako, uunahin kitang patayin. Pagkatapos, wawasakin ko ang Chen Martial Arts Gym. Hahaha. Ito ba ang Taiji Sword? Napakalupay-pay naman. Walang kwenta, patayin. Viewer. Hindi ko intensyong iligtas ka. Ayokong mamatay ka ng ganyan lang kadali. Bitawan. Hindi ganyan gamitin ang espada. Espada, sa akin. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang tunay na Taiji Sword. Ito ang pangalawang style ng Taiji Sword. Dakilang Kwesheng style. Ito ang ultimate skill ng Chen Martial Arts Gym. Paano natutunan ni Liang Yu? Talagang Taiji Sword style yan. Ang Xiao Jia namin, natural na henyo sa martial arts.
Lahat ng techniques na gamitin ninyo, basta isang beses niyang makita, hindi niya nakakalimutan. Ibig mong sabihin, si Master Lo isang beses lang gumamit, natuto na agad ng Taiji Sword, ultimate skill ng Taiji Sword. Ha ha ha, akala ko may kakaibang skill ka. Ang Taiji, puro pakitang gilas, walang lakas. Hindi tatagal sa laban. Taiji's word, King Long lumusong. Hindi pwede. Hindi ako naniniwala. Na-break mo ang espada ko. Hindi ako naniniwalang Taiji Sword to. Anong hindi pwede? Ang Taiji, ang prinsipyo ay gamitin ang lakas ng kalaban pabalik sa kanya. 100 lang ng lakas mo ginamit ko. Hindi mo na kaya agad. Sige, magpanggap ka pa, tignan natin hanggang kailan. Wild Horse, galaw ng balahibo. Sumalok sa dagat ng buwan, swallow deep sa tubig. Wiping walis ng libu-libong sundalo. Hindi pwede. Ako ang kilalang master ng espada mula Dongying. Paano ako matatalo ng Tai Chi? Sa talino ng Tai Chi, kayang payapain ang mundo. Sa lakas ng Baji, maaayos ang kapalaran. Ang tinatawag na Tai Chi. Ang ibig sabihin ay maging leader. Ang lakas ang gumagabay. Ang isipan ay ginagabayan ng lakas. Ang lakas ay ginagamit upang gumalaw ang katawan. Napakalalim at malawak. Paano ninyo maikumpara ang martial arts ng Dongying? Sa ganyang kaalaman, Ito ang pinaka-essence ng Tai Chi Sword. Bunso, na-master niya agad ang essence ng Tai Chi Sword. Napakatalino talaga. Genius. Oo nga. Siya ang tunay na tagapagmana ng dojo ng martial arts. Ang nangyari dati, malaking pagkakamali. Hanggat siya ang nandito sa dojo, safe ang mga mandirigma, matiwasay ang martial arts. alam ba ninyo, mga dunging na asyong, na kayo ay nagkamali? Gumu Master, tumayo ka na, anong gagawin natin ngayon? Nagkamali. Ano ba ang pagkakamali namin? Kayo pa nga, ang pumatay sa pinakamatalinong mandirigma ng Dongying. Kayo ang mga mamamatay tao. Kung hindi kayo aamin sa mali ninyo, edi, kukunin ko ngayon ang buhay ng mga asong gaya ninyo. Ha 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 ha. Huwag. Ha ha ha, batang babae. Ang galing mo, hindi ka nagkamali. Kahit hindi mo pa naranasan ng Tai Chi, isang beses mo lang napanood. Naunawaan mo agad ang pinaka-esensya nito. Itong talento sa martial arts. Kung bibigyan pa ng panahon, posibleng ikaw na ang maghahari sa mundo ng martial arts. Anong balak mo? Ibaba mo ang baril, nakakatawa ka talaga. Ikaw pa naman, ang sikat na master ng espada mula Dongying. Miyamoto Musashi, ang kapal ng mukha mo. Walang gagalaw, Chen Lianyu. Tama ba? Gusto kong malaman kung mas mabilis ang espada mo o ang baril ko. Ako ang may kasalanan. Wala siyang kinalaman dito. Kung may galit ka, sa akin ka magalit. Napakaduwag, hindi makalaban sa martial arts. Gamit pa baril. Duwag. Basta manalo. Ano bang masama kung madaya? Mali yun. Ang baril dito sa Daksha ay kontroladong gamit. Sa Jiangzhou, tanging mga tauhan ng tribunal lang may baril. Paano kayo nagkaroon ng baril? Mga taga-Dongying kami. Nagbukas kami ng dojo dito sa Daksha. Ang mga tao nga dito, utang na loob pa sa amin. Baril lang, pampatambay. Anong problema doon? Napakasinungaling ninyo. May mas masahol pa dyan. Tara, ipasummon mo ang deputy director ng tribunal dito. Opo. Hahaha. Miyamoto Musashi, ano ba talagang gusto mo? Hindi ba ninyo gusto ng hustisya? Aba, ipapatawag ko ang inspector para bigyan kayo ng hustisya. Dumating kami dito para sa hustisya ng mga namatay na taga-Dongying. Akala namin makakakuha kami ng sagot pero kami pa tong napahamak kapag dumating na ang inspector. Sino kaya ang paniniwalaan nila? May desisyon na ang tribunal dito sa Jiangzhou. Hindi mo pwedeng basta-basta gamitin ang sariling parusa. Ha ha ha, ganun ba? Tingnan natin. Kami mga taga-Dongying. Inaapi dito sa lugar ninyo. Tingnan ko kung kampi ba sa inyo ang mga tao rito. Napakawalang hiya ng mga yan. Nakakainis talaga ako. Oy, kuya. Nahihirapan si Dingzu. Bakit? Bantayan mo siya. Andyan na ako agad. Sige. Dumating na ang deputy director ng tribunal Jiangzhou. Ha ha ha, Mr. Miyamoto. Napsyang ka pala. Bisita ka pa naman dito sa Daksha. Deputy Director, buti dumating ka na.
Itong babae, walang takot, nakasigaw pa napapatayin niya ako. Gusto mo pang tulungan ng Chen Shiwaguan, takasan ng parusa ng batas. Alam ko na ng buo ang kaso na to, sobrang linaw na para sa akin. Sa tingin ng Deputy Director ko, ang dami pa rin kaduda-duda, kaya dito ko iaanunsyo. Binabasura ko na ang naunang desisyon sa kasong ito. Chen Feng, ikaw mismo ang pumatay. At ang pinatay mo ay dayuhang bisita mula sa Japan. Hindi mapapatawad ang kasalanan mo. May ibang tao dyan, sanay na sa pagluhod. Hindi na talaga makatayong muli. Kasama ka pa, tinutulungan mong gawing mas masama ang sitwasyon. Dagdag kasalanan pa yan sa'yo. Dalhin nyo sila, dalawa, dito sa harap ko. Ikaw ba ang Deputy Director ng Arbitration Office? Ganyan na lang ba kadali magdesisyon sa kaso? Oh, ano ngayon? Oh, paano? Maghanap ka ng tao. Dito sa Jiangzhou. Ako si Chuming, ang salita ko, batas. Ha ha ha, narinig nyo ba? Kahit gaano kakagaling lumaban, walang silbi yan. Dito sa Jiangzhou, kapangyarihan ng tunay na panlaban. Ganoon ba? Payo ko sa inyo, tanggalin nyo na ang karatulan ng Chen Shiuguan, kapalit ng buhay ni Chen Feng. Kung hindi, Master Chen, baka ang dalawang anak mo, dito na mismo mawala ng buhay. Sobra na kayo. Walang epekto ang paninindak nyo. Halatang pinapakita nyong ginagamit nyo lang ang lakas para apihin kami. Pa, kung wala na talagang magagawa, ipatawag nyo na si Lolo. Hindi pwede. Nasa kritikal na bahagi ng pagme-meditate ang lolo mo. Hindi dapat gambulin. Idagdag pa, nandito pa si Ewer. Kung ayaw, dalhin nyo silang lahat. Tingnan natin kung sino ang papayag. Anong akala mo sa sarili mo? Ang Chen Shiwaguan. Wala kayong karapatang makipag-usap sa akin ng ganyan. Isang Deputy Director lang ng Arbitration Office. Ang kapal ng mukha mong baliwalain ang batas. Mukhang panahon na para linisin itong Jiangzhou. Sino ka ba? Sino ka ba talaga? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Ang kailangan mong malaman, ngayong araw, ang lahat ng Chen family. Wala kang madadala ni isa. Ano ba itong kaguluhan na to? Ano ba itong ingay na to? Walang respeto sa lugar. Director General, sir. Bakit po kayo nandito? Kakatanggap ko lang ng balita. Si Governor ay pupunta mismo rito para salubungin. Si Ling Zhu, sir. Darating din mamaya. Nandito ako para salubungin si Governor mismo. Ang bagong Ling Zhu at Governor. Pupunta raw dito sa atin. Napakalaking oportunidad nito. Hindi tayo pwedeng magpakakampante. Ikaw nga. Kayo, ang daming nagsisigawan dito. Nagpapasiklab pa ng armas, nasaan ang respeto? Kapag natakot nyo ang mga bigating tao, malaking kasalanan ang aabutin nyo. Tama, tama. Shuzoy, kung gusto mo pang sagipin ang anak mo, at ang anak mong babae, sagutin mo na lang ang alok ko, kapag nag-eskandalo pa kayo. Pag nainis si Director General, wala nang makakatulong sa inyo. Ma, tanggapin nyo na lang. Hindi pwede naman, na may sama nila si Afeng at Liang Yi. Tama, kakauwi lang ni Assistant Chief Miss. Ayaw namin na ganyan-ganyan lang mabasak lahat. Ikaw ba ang Director General ng Arbitration Office? Oo, ako mismo. Anong problema? Okay, simula ngayon. Hindi na ikaw. Baka gusto mong marinig ang sinasabi mo. Pinagtatawanan mo na lang kami eh. Sa tingin mo ba may tama ka sa utak? Chairman, tingnan nyo, itong baliw na to, inaapi ang dongying uguan namin. Sinaktan at giniba kami. Ngayon, nagbubulalas pa ng sobrang bastos na salita. Alam mo ba kung bakit ka tinanggal? Bilang pinuno ng Arbitration Office, kasalanan mo ang pagpapaabuso ng kapangyarihan. Hinayaan mo ang mga tauhan mo, hindi mo pinairal ang batas. Kasalanan mong pabaya ka sa tungkulin. Alam mo ang batas pero sinuway mo. Ibinenta ang bayan para sa sariling kapakanan. Kasalanan mo rin ang pakitang tao, nagpapabibo at sumisipsip. Tingin mo, ang mahalaga lang ay umangat ang posisyon mo. Pero ang tama para sa tao, hindi mo pinapansin. Katulad mo, parang traidor sa bayan, hindi ka nararapat maging pinuno ng Arbitration Office. Tumigil ka. Ang kapal ng mukha mong laylatin. Ang Arbitration Office namin, Director, mukhang nagdududa ka sa kapangyarihan ko ha? Ngayon ipapakita ko sa iyo kung anong kayang gawin ng Director General. Som Chen, hehe. Pinuno ng tribo, sir. Si Chen Feng ba talaga ang pumatay sa disipulo mo? Itong babaeng to ba ang samugat kay Gangben, Master? Tama, may testigo at ebidensya. Kumpirmado na. Idedeklara ko ngayon ang bitay sa dalawang yan. Ipapatupad agad. Huwag. Director, sir, nagkamali kami. Huwag. Ha. Ngayon mo lang naisip ang pagkakamali mo. Saan ka nung una?
Sabi mo lang ng isang nagkamali ako bibitawan na kita? Kung ganun, para saan pa ang Director General na posisyon ko? Director, sir. Nakikiusap po ako sa inyo. Nakikiusap po ako. Yung anak ko, disabled na. Yung anak kong babae, napakakawawa rin. Sobrang hirap bago kami nagkasama ulit. Nakikiusap ako. Hayaan nyo naman sana na magkasama kaming buong pamilya. Kahit isang araw lang. Bukas pupunta na ako sa arbitration office para humingi ng tawad. Nakikiusap po talaga ako. Nakikiusap po. Ha ha ha, akala mo ba negosyo nyo ang arbitration office? Hindi na bukas, ngayon mismo, ipapatupad na. Mga tao, babarilin sila. Fire! Huwag. Oh, Ma. Anak mo rin naman ako, di ba? Hindi mo ba talaga ako nakikita, Ma? Buhay niya ay mahalaga. Buhay ko, hindi na ba importante? Tito, masakit po talaga. Pwede bang mag-iwan man lang kayo ng kaunti para sa akin? Ayokong mamatay. pasensya na, Xiao Xiao Jia. Ang utos sakin, kunin kung ano man ang pwede pang kunin. Tiisin mo muna, matulog ka na lang. Pag nakatulog ka, hindi na masakit. Sige, matutulog ako sandali. Gisingin mo ako, ha? Hinihintay pa ako ni Mama. You were. Ayos ka lang ba? You were. Kahit masakit, kailangan itong gawin ni Mama. Sobrang hirap ng kuya mo. Simula pagkabata, naging sunod sa niren siya kay lolo mo. Ni minsan, hindi siya nakaranas ng masayang buhay. Ngayon, napilayan pa siya. Magiging inutil na lang siya pagdating ng panahon. Ilang beses na niyang sinubukang magpakamatay. Hindi ko kaya makita siyang mamatay sa harapan ko. Pinagsisisihan ko, sana may dalawa akong buhay. Isa para sa iyo at isa para sa kuya mo. Kasalanan ko, nagkamali talaga ako. Umalis ka dyan. Noon ganun ka rin. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbago. Hindi mo talaga ako nakita kahit kailan. Ginawa mo lang akong isang gamit na pwede mong gamitin kung kailangan mo. Pagkatapos gamitin, pwede mo na rin akong itapon kahit kailan. Noon, ganun ka na. Hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Miss, hindi ito ang tamang panahon para magsabi ng ganyan. Ayos ka lang ba? Bala lang yan, akala nyo ba mapapahinto nyo ako? Ang tindi mo rin pala. Oy, magpalat kayo ng bala. Hahaha. Wala na kayong takas ngayon, siguradong tapos na kayo. Oy, ang tapang mo, batang babae. Alam nyo, mahilig ako sa mga babaeng sumasayaw. Kasi, malakas ang katawan. Hahaha, tama lang para subukin ko ng todo. Napahanga mo ako ah. Ano bang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay napakasimple lang. Magiging akin ka lang. Pakakawalan kita. Pero syempre, kung susunod ka at magpapasaya sa akin, pwede pa namin ituloy ang Chen Martial Arts School. Ah, kaya pala, si direktor pala natipuhan si batang ito. Hahaha. Pero itong babaeng ito, sanay sa laban. Kung mapapaamo siya ni direktor, ayos, may magandang kwento na naman. Ako si Song Chuan, kaya kung gawing posible yan. Oh, tignan nyo mabuti. Ganito dapat ang marunong makisama. Hihihi, kayong mga parang punong kahoy, mag-aral kayo sa kanya. Anong meron sa bunuan at patayan? Mas gusto mo yung malambing at mahinahon, di ba? Hahaha, tama ba? Hahaha, ikaw lang mag-isa. Ililigtas mo na ang buong eskwela. Sobrang malasakit mo naman. Siguro, papayag ka. Hahaha. Hindi ko inakala. Sa likod pala nito. Ganito kalala kayong mga makapangyarihan. Walang pakialam maging tao. Ang payo ko, sumunod ka na lang. Yang abilidad mo, wala yang laban dito sa Jiangzhou. Kailangan mo pang dumanas bago matuto. Pakitaan ng leksyon. Ang lakas ng loob nyo ganyan sa Chen Martial Arts School ko. Akala nyo wala ng tao dito sa Chen Martial Arts School namin? Si matandang tagapamahala na ang dumating. Lolo. Si Lolo.
Andito na si Lolo, ang haligi ng eskwela. Maliligtas na ang Hu Marshall School. Lolo, sa wakas nakita kitang muli. Lolo, asan na yung regalo mo? AYYYHMM. Wow! Huwag mo sasabihin kina Papa at Mama, bawal ka daw bigyan ng ganyan eh. Oo, alam ko na. Lolo, ikaw talaga ang pinakabait sa akin mo ah. Kung may isa pang tao sa pamilya Chen na mabait sakin. Si Lolo na lang siguro yon. Lolo, tulungan mo si Mama. Si Mama nasaktan na. Matandang tagapamahala, kasalanan ko po. Nahiyakot na pahiya ang eskwela. Walang silbi. Ganyan mo ba binabantayan ang eskwela? Totoo nga, huwag magtiwala sa babae. Tay, huwag mo akong tawaging tatay. Tignan mo nga ang ginawa mo. Si Chen Feng, naging inutil. Ikaw ba, ganyan ba maging ina? Aaminin ko, mali ko po talaga. Ano namang silbi ng pag-amin mo? Ang anak, naging inutil na. Eskwela, di mo naalagaan. Papatayin mo na lang ako sa sama ng loob. Lolo, bakit mo sinasaktan si Mama? Matagal ng panahon. Sobrang dami ng ginawa ni Mama para sa eskwela. Eh kasi, ikaw, tumigil ka na nga. Pinabali mo pa ng mga Hapones ang paa niya. Ano pang karapatan mo dito sumigaw-sigaw? Bakit puro inutil na lang? Lumalabas dito sa pamilya Chen natin? Mga Hapones, gusto nyo sirain ang eskwela ko? Sige, handa akong makipaglaban. HMPH. Isa lang matanda, natatakot pa ba ako? So good. Isang-isang labanan, hindi na kailangan. Kung gusto nyo, sabay-sabay na kayo. Wala akong oras sa laro-laro. Matanda ha, sabi mo yan ha, Master Gongbet. O, sabay-sabay tayo. Kapag namatay ang matandang yan, wasak na talaga ang Chen Martial Arts School. Tay, Matanda, mukhang pumalpak yung pag-ensayo mo. May tama kang natamo, ano? Hahaha. Inumin sila, Master. Palitan ng laban, sunod-sunod, binubuli nyo yung matandang mahigit 70 anyos. Wala ba kayong hiya? Salamat, Bayani. Bumagsak na ang eskwela, pasensya ka na. Pasensya na, mabilis lang talaga akong uminit ang ulo. Hindi ako naging matagumpay sa pag-e-ensayo. Na-injure ako sa loob. Salamat at iniligtas mo kami, Bayani. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Matanda, hindi mo pa siya kilala. Siya yung itinapon na anak ni Chen ilang taon na ang nakalipas, si Chen Liangyu. Hindi lang niya pinahiya ang mga Hapones. Nagpadala rin siya ng hamon sa court ng katarungan. Malaking gulo to sa Chen Martial Arts School. Ikaw si Chen Liangyu? oo, Tay. Anak ko siya. Ang iyong apo na talaga. You're si Lolo. Ako si Yuer. Matagal na akong nasa labas. Ikaw ang pinakamiss ko, Lolo. Wala nang may gusto sa akin. Alam kong hindi mo ako iiwan. Alam kong iniisip mo rin ako. Salot. Buhay ka pa pala. Impossible yon. Ako mismo ang nagutos na ilubog ka sa ilog noon. Lolo, Huwag mo namang biruhin ang ganitong bagay. Di ba noon, ikaw ang pinakamahal at inaalagaan ako? Akala mo ba, mahal kita talaga? Ang mahal ko sa'yo ay ang lamig ng pagdadala mo. tatay, tama na yan. Nakikiusap ako. Tama na yang sinabi mo. Lolo, ano ba talaga ang nangyari noon? Kung hindi ako nagbigay ng pahintulot noon, walang sino man ang mangangahas, gawin ang pagpapasama sa sariling kadugo. Ako, bilang matanda, sa puso ko, kinakailangan na mapalaganap ng mahusay ang Daksha Martial Arts, para mabigyan ng dangal ang mga nauna sa atin. At ngayon, bumalik ka pa para sa kung anong plano. Mukhang may nilalayo kang pakay dito. Gusto mo yatang gumanti sa pamilya Chen, ano? Hindi ka pa karapat dapat gumanti. Haha. Maganda yung gumanti, ha? Lolo, ganito mo pala ako iniisip. Kung gusto ko lang gumanti, bakit ko patutulungan kayo? Kung ang layunin ko talaga ay gumanti, ba't ko pa niligtas ka kanina? Katatapos ko lang iligtas ka. Pero anong nadinig ko, ang mga tao na gustong pumatay sa akin noon. Sila pala yung pinakapinagkakatiwalaan ko. Lolo, napakaraming posibilidad ang nasapul ko sa isip. Pero hindi ko inakala na ikaw pala. Palagi kang ipinagmamalaki na galing sa marangal na pamilya. Pero, ikaw pala ang gumagawa ng masasamang bagay. Salot, Lolo. Sampalin mo ako. Direktor, lahat ng nangyari ngayong araw ay dahil kay Chen Liangyu. Walang kinalaman ng pamilya Chen dito. Ni kay titing na ugnayan ay wala kami. Sana magdesisyon kayo ng patas, Direktor.
Matanda, tao ka pa ba? Kakatapos lang iligtas ng aming dalaga ang buhay mo. Apo mo mismo yun. Isang patapon na wala ng feng shui sa katawan. Ang kakayahan niya, parang pasang naglalakad lang. Akala mo mapapansin ko pa yon? Tatay, ikaw ang nagsabi na kalimutan na ang galit. Huwag na magka-misunderstanding sa mga mahal talaga. Pero eto, nakita mo naman. Isa-isa, mga taga-Chen ang sumasalaula sa akin. Mula taas hanggang baba, ginawa lang akong kasangkapan. Paano mo naman sasabihin na bitawan ko lahat? Sigurado ka bang ayaw mo ng tulong ko? Ako si Chen Yaozo, buong buhay kong tama at matuwid. Ang sinabi ko'y tapos na, di na babawiin. Sana po maging patas kayo. Chen Liangyo, narinig mo yun? Wala nang kakampi sa'yo ang pamilya Chen. Ni ang matanda sa musulang bahay, wala na rin pake sa'yo. Mukhang wala na talagang nagmamahal saka nagkakalinga sa'yo. Mas mabuti siguro, sumama ka na lang sa akin. Ni maging asong sunod-sunod mo lang ay di ka karapat-dapat. Walang galang. Arestuhin mo siya ngayon. Ngayong gabi, tuturuan kita kung paano maging tao. Hindi lang kung paano maging tao, kundi paano gumawa ng tao. Hahaha, King Shen. Tama na iyang palabas, suluhan mo. Lumabas ka na. Ching Tian, anong klaseng tapang meron ka? Kinakalaban mo ang direktor. Kuya ko yan, ang gobernador ng Jiangzhou, Qing Tian. Karapat dapat ba siyang labanan kayo, direktor? Gobernador ng Jiangzhou at direktor. Ang laki ng mga posisyon nyo. Eto, Jiangzhou, di pa rin mundo nyo to. Direktor at vice director ng Jiangzhou. Malaki pa rin mga ulo nyo ha. Bilang gobernador, inaengganyo ko, agad-agad kayong tanggal sa pwesto. Sino ka ba talaga? Tumahimik ka. Gobernador, anong ibig sabihin nito? Gobernador ng Jiangzhou, Qing Tian. Pagbati, Pangulong Kataas-taasan. Pagbati, Pangulong Kataas-taasan. Matandang Pangulo, ipinagkakatiwala ko na sa'yo ang Jiangzhou. Pero, nagpalaki ka lang pala ng mga salot dito. Nagpalakas sa mga mapagsamantala. Binabaliwala ang batas ng bansa. Ibinenta para sa sariling pakinabang. Kintian, anong kaparusahan dapat sa'yo? Pangulo, huwag kang mag-alala. Sisiyasatin ko ito ng buo. Bubuwagin ko lahat ng magnanakaw dito sa Jiangzhou. Para mapaghandaan ang lubusan ng Tenbang. Para maging maayos ang Tenbang. Dapat malinis lahat para umangat ang pangalan ng Daksha. Opo, Pangulo, ang kaso ng pamilya Chen. Sa totoo lang. Wala na akong koneksyon sa pamilya Chen. Di ko na rin gusto marinig pa ang tungkol sa kanila. Sandali, may sasabihin pa ako. Yuya, mabait kong apo, ikaw ang Pangulo. Iyon ba ang may hawak ng Mankey Token? Nagsasabi sa lahat. Walang makakontra. Parang exaggerated ang inagsasabi sa lahati. Pero, sa mundo ng martial arts sa Daxia, masasabi ko, maari mong baliin ang langit at lupa. Ay naku, Yuer, ba't di mo sinabi agad? Taon-taon, mag-isa ka sa labas. Aba, naging pangulo ka pala ng Daksha. Hindi ko talaga inasahan yun, sobra ang gulat ko. Gulat lang o dismaya? Ang tagal kong hindi namatay habang nasa labas. Nakadismaya ka pa sa akin, Lolo. Yuer, huwag mo namang sabihin ng ganon. Sabi nga nila, kahit maputol ang buto, magkakadugtong pa rin ang katawan. Huwag mong sisihin ang pamilya Chen sa nangyari. Sa totoo lang, di rin sang-ayon si Lolo noon. Pero magulang mo. Sila ang nagpilit sa akin. May rason din akong di masabi. Lolo, tama na. Si Liang Ying, kung bakit naging matagumpay. Dahil yon sa Feng Shui. Tingnan mo ang iba, tapos tingnan mo sarili mo. Isa kang patapon. Di mo na dapat pinapakialaman to. Direktor, may isusumbong po ako. Sa kaso ni Chen Feng. Tunay na self-defense yun. Lahat ng nangyari dahil sa Dongyang Martial Arts School. Hi! Ikaw na ang bahalang mag-ayos nito. Opo, magbibigay ako ng patas na desisyon. Chen Lianyu, hahaha. Ikaw pala ang Pangulo. Sa wakas, lumitaw na ang Pangulong Daxia. Hintayin mo lang kami ni Zongheng. Hindi ka namin patatawarin. Ha. Direktor, may isusumbong po ako. Sa ngalan ng Chen Martial Arts School, humihiling po ako na ako ang lumaban sa Tenbang para mapasikat ang Daksha Martial Arts. Tay, di lang Dongying, may 4 na masasamang Diyos. Sa likod, patuloy na nag-aabang. Yuer, nalantad na ang pagkatao niya. Mukhang mahina na ang paniniwala ko. Sa mga nakaraang taon, 4 na pambihirang Diyos. Pinipigil palagi kaming Daksha martial artists. Pinapatay ang mga martial artists ng Daksha. Di mo ba alam to? Kaya pala sinabi ni Master na lumabas na ako. Kaya pala mula noong bumaba ako ng bundok. Ang mga martial artists na nakilala ko, di magaling. Boss ng tindahan. Kapag malaki na ang issue, sana matuto ka para sa greater good. Tumulong ka para mapabagsak ang 4 na masasamang Diyos. Di na pwede payagan. Napatuloy nilang sirain ang mga martial artists ng Daksha.
Bilang Monkey Pangulo ka, dapat talaga tulungan mo ako. Di man dahil sa Chen Martial Arts School, dahil na lang, para sa bayan ng Daksha at lahat ng mamamayan. Nasaan si Papa? Ba't di ko man lang makita si Papa? Si papa mo. Nasa retreat at nag-e-ensayo, hindi pwedeng lumantad pa. Pag sumali ka na sa tenbang, lalabas na siya. Parang may nililihim ang mga tao. Lolo at Mama, sino ba ang nagsasabi ng totoo? Noon, sino ba talaga ang nag-abandona sa akin? Mukhang si papa lang ang may alam ng totoo. Bakit nagdadalawang isip ka pa? Para sa dignidad ng Dakshata, para rin sa dignidad ng lahat ng mamamayan ng Daksha, o siya. Sige, sasali ako. Dalawa ang kailangan kong gawin ngayon. Una, sumali sa tenbang. Pangalawa, pagkatapos ng tenbang. Kailangan ko makita si Papa. Ang totoong dahilan kung bakit ako pinabayaan noon. Kailangan ko talaga malaman. Sinasabi mo ba, natalo ng Heishan si Gomben? Nasugatan din siya. Opo, Director. Yung babaeng yon, mukhang totoo siyang Pangulong Daxia. Pangulong Daksha? Impossible. Ang Monkey Token, nawawala na ng mahigit 20 taon. Nakikita mo ba ang Monkey Token? Wala po. Pero sobrang galing ng babae na yon, maski si Gongben Musashi. Di man lang siya nakaisang round. Sa buong mundo, Sino pa ba ang kayang ganun? kasalanan ni Gomben, mahina siya. Ang Pangulong Daksha, impossible na batang babae, lang na bagong grado. Isa lang ang posibleng dahilan. Ang Daksha, mundo ng sayaw, itutulak ang batang henyo para matakot ang apat na masasamang Diyos. Kung sino man si Meng Keiling, totoo man o hindi, akin siya. Ibibigay ko tong gawain sa'yo. Ibibigay mo sa akin. Pero Director, di ko siya kaya talunin. Huwag ka matakot. Lumapit ka, ituturo ko ang teknik ng Divine Ninja. Sa kabila ang tenbang competition, inayos ko na lahat. Ikaw na bahala. Tandaan ang mission mo. Agawin si Meng Keiling. Wasaki ng martial arts school ng Jiangzhou. Opo, Director. Tao. Tingnan ang kalagayan ni Gomben Musashi. Kung pwede, ay inject mo ang pinakabagong gamot galing sa Dongying. Sa tenbang tournament na ito, kailangan natin manalo. Opo. Hahaha, Daksha. Daksha. Kahit gaano kayo kalakas, wala ring magagawa. Ang laman, talo sa teknolohiya. Hahaha. Ang Monkey Pangulo na Little Sister, bumaba na ng bundok. Kahit maliit na maya, kayang lumamo ng dragon. Tao, bilisan at hanapin sa Jiangzhou ang may hawak ng Monkey Token. Direktor, may balita na mula Jiangzhou. Nahanap na ang may hawak ng Monkey Token, si Miss Chen yan. Sige na, ang Monkey Pangulo hahawak ng mundo. Simula ngayon, pareho tayong dalawa. Under na tayo kay Little Sister. Wala naman, di ko rin siya kaya talunin. Ikaw talaga, ikaw talaga. Na pala, may hihingin pa ako sa'yo. Habang naglalakbay ka, dumaan ka na sa Jiangzhou. Bukasan na ang tenbang tournament bukas. Ito ang official na dokumento, para sa official na identity na Little Sister. Basta mahirap na naman trabaho ko. Hahaha, Ang champion ngayon ay si Matsukawa, karate master mula Dongying Martial Arts School. Hahaha. Pwede bang magtanong, may martial artist pa bang hahamunin mula Daksha? lahat kayo Daxia, basura lang. President Wang, kung wala na talagang laban ng martial arts ng Daksha, sumuko na lang kayo. Hayaan nyo na sa amin. Ang unang pwesto ng tenbang. Hahaha. President, anong plano? Bakit di pa rin nagpapakita si Minzo? Sinabi mismo ng Pangulo na papartisipate siya. Hanggang ngayon, wala pa siyang appearance. Sasuko na ba talaga ang Daksha? Matanda, kung matapang ka, harapin mo ako ngayon at mamatay. Walang galang. Si President Wang, ang namumuno ng Daksha Dance. Paano siya papayag na lumaban mismo? Ang Martial Arts Association, ano ba yan? Ngayong araw, kahit dumating ang Daksha Pangulo, mamamatay pa rin kayo.
Lahat ng Daxia Martial Arts Association, matagal nang walang saysay. Ako na ang nangunguna sa Tenbang ngayon. Simula ngayon, lahat ng martial arts ng Daxia, sunod na sa akin. Tigil na. Simula ngayon, dito sa Jiangzhou, Karet at Ninja School lang, ng Donging ang pwede. Pagdating sa Daxia Martial Arts School, bawal na magbukas. Anong ibig sabihin ng bitaw? Ano raw ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, kapag may nagbukas ng Daxia Martial Arts School, kalaban na siya sa akin. Di ka ba takot? Magalit ang lahat ng martial artist ng Daxia? Magalit? Ha ha ha. Ako na ang number 1 sa Tenbang. At sa likod ko pa, pinakamalakas na ninja mula Donging, si Baki-sama ang sumusuporta, dito sa Jiangzhou. Sino ba talaga masusunod? Mga Dongying, sakim sa kapangyarihan. Ako, bilang Daxia martial artist, di kailanman susuko. Hahaha, ito ang Divine Ninja Technique. Divine Ninja Technique ta. Ito ang ultimate move mula sa Dongying Evil God. Kay Baki-sama yun. May sasabihin pa ako sa inyo. Ang Vice President ng Daxia Martial Arts Association, tagasunod din ni Baki-sama. Ayan ang sinasabi nilang, sumunod sa takbo ng mundo. Ngayon, gusto nyo ba sumunod o kalabanin ang mundo? Hahaha, pasensya na mga kaibigan. Ang marunong makisabay, siya ang magaling. Ang Daxia Martial Arts. Mukhang wala ng pag-asa. Ikaw, nagloko ka pa pala sa akin. Ang mundong pang martial arts ng Daxia. Handa akong kilalanin ng silid sanayan ng Dunlin bilang pinakamataas. Simula ngayon, si Song Chuan na ang pinakamakapangyarihang guro sa Jiangzhou, sa mundo ng martial arts. Noon pa man, ang malakas ang pinapahalagahan. Ginoong Jiao, masyado ng luma ang pananaw mo. Kung gusto mong mabuhay, mas mainam na kilalanin mo siguro Feng Chuan bilang pinakamataas. Mga duwag lang natakot mamatay ang tulad mo. Hindi natatakot mamatay. Kahit mamatay pa ako, hindi ko hahayaang ikaw, isang taga-Dongying, ang maghari-harian dito sa Jiang. O sige, ngayon ipapakita ko sa lahat, parang panakot sa iba. Ikaw ang gagawin kong halimbawa. Sino nang ang lakas ng loob? Una sa listahan ng Tianbang. Ikaw. Karapat-dapat ba talaga? Song Chuan, nandito ako para hamunin ka. Song Chuan, handa akong makipagsabayan sa'yo. Sino ba yung tao na yan? Ang bata pa pero di ko kilala. Kasama pa ng Chen Martial Arts School dumating. Mukhang kinakatawan niya ang silid sanayan ng Chen. Aba, akala ko kung sino na. Hindi ba't ikaw to, ang matagal ko nang hinihintay, na si Miss Chen, akala ko natakot ka na at di na darating. Ha, naalala ko na. Ikaw pala yung itinakwil ng pamilya Chen. Hehe, mukhang wala na talagang tao sa pamilya Chen. Pati si Chen Yao, hindi na rin kayang lumantad. Ikaw pa, na bata pa, ang inuutusan. Kaya mo ba talaga? Kung naiinggit ka, subukan mo lumaban. Si Song Chuan, guru pa naman. Expert pa sa Jinwei Ninjutsu. Isa-isang sinlaban ng 32 martial arts school ng Daxia, walang talo. Eh ikaw, ang payat-payat mo, baka pag nanganak ka, pagod ka na. Gusto mo pa makipaglaban sa mga lalaki dito sa entablado? Payo ko, maghanap ka na lang ng lalaking papakasalan. Ha. Halos mabuwag na nga ang Chen Martial Arts School ni Sun Chuan sir. Pati si Chen Feng, naging inutil na. Guru Chu, hindi sa mina maliit kita. Pero bakit mo pa dinala? Dito ang anak mo para magpakamatay. Napakaganda pa naman ng anak mo. Gusto mo, sa akin na lang siya mag-asawa? Oh, okay ako. Pasado ba sa'yo maging manugang? Sakit sa ulo, umalis ka na rito. Hindi mo ito saklaw. Si Song Chuan ay una na ngayon sa Tianbang. Kung ayaw mong mabura ang Chen Martial Arts School, makisama ka na. Ikaw, naghahanap ka rin ng gulo. Ngayong araw, kung may magsasalita pa rin pabor sa taga-Donging, kahit sino pa, pupugutan ko ng ulo. Kung ayaw niyong sumunod, lumaban na lang kayo. Nandito ako. Nasa ibabaw ako ng Tianbang. Lilipulin ko lahat ng taga-Donging na parang aso. Bakit tulala kayo? Sige, sabay-sabay. Tayo na. Babae lang naman siya, ano bang kaya niya? O baka, kanina puro bola lang kayo sa akin. Gusto niyong subukan ang tunay kong lakas. Kayong lahat ay mga martial arts master ng Daxia. Hindi ko gustong maging kalaban kayo. Pero kung totohanin niyo to, huwag niyong sisihin kung wala akong awa. Ano, maski isang pagtatapat hindi nyo kaya, ipapakitang bababa kayo para lamang hamunin ang isang babae. Lahat kayo takot. Kita ko naman, ayaw nyo talagang sumunod. Ano gagawin natin? Laban na, wala namang mawawala. Babae lang yan. Hindi naman siya ganoon kalakas. Siguraduhin niyo lang, pag umakyat kayo dito, traitor na kayo ng bansa.
Ang bigat naman yan. Traitor, sige, umakyat tayo. Naawa ako dahil pareho tayong taga-Daxia. Ayaw ko sanang lumaban sa inyo. Pero kung ganoon, kasama ng mga taga-Donging, ako, si Chen Liangyu, hahamunin kayong lahat. Song Chuan, simulan natin sa'yo. Umalis ka riyan. Puro inutil. Tingnan yung lahat magaling pa ako sa mga taga-Donging. Ibibigay ko sa iyo ang Master Miyamoto. Chen Liangyu, hindi mo inaasahan to, di ba? Buhay pa ako. Paano, hindi ka pa pala patay? Hindi lang ako buhay. Nasa peak state na ako ngayon. Chen Liangyu, takot na takot ka dapat sa akin ngayon. Kasi sobrang inosente mo. Ano ibig mong sabihin? Ano bang ibig sabihin yan? Hindi mo ba napansin? May kulang sa pamilya Chenyo? Si Chen Kejia, tatay mo. Ha ha ha. Pinuli niyo ba siya? Ikaw ngayon ang naghahanap ng kamatayan. Kung may mamatay, ikaw yon. Sabihin mo, nasaan ang monkey order ni Chen Liangyu? Anong monkey order? Ni hindi ko nga alam yan eh. Anong ginawa nyo sa anak ko? Nasaan ang anak ko? Putya, sino bang nagtatanong dito? Ako o ikaw? Itigil mo nang magpanggap. Sinabi na ng mga bocce boss sa akin. Yung monkey scroll sa monkey order, yun ang pinakamalakas na martial arts sa Daxia. Ikaw ang totoong ama. Paano mo hindi malalaman? Pag sinabi mo sa akin kung nasaan siya, palalayain kita. Ano? Anak ko na ang bagong pinuno ng Daxia. At natutunan na niya ang monkey manual. Ha ha ha, anak ko, hindi mo ako binaygo. Ipagmamalaki kita anak, ito si Papa. Ha ha ha, tumigil na nga yung pagpapanggap mo. Gusto mong malaman? Sige, sasabihin ko. Lumapit ka dito. Oh, hayop ka, matigas pa rin ulo mo, bugbugan nyo yan, patayin. Kung may mamamatay, ikaw yon. Ano ginawa niyo sa tatay ko? Wala lang, inimbitahan lang siya sa bahay. Pinag-usapan lang ang tungkol sa monkey manual. Alam niyo na ito simula pa noon. Di ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin, Lolo? Ayaw niyang sabihin ko sa'yo. Baka daw kasi ma-distract ka. Leche. Wala siyang alam kahit ano. Eh ano ngayon? Walang kasalanan ng tao, pero dahil sa hawak niyang kayamanan, siya ang sinisisi. Bakit kasi siya ang tatay mo? Ngayon, kitang-kita mo, buong pamilya mo pupugutan ko ng ulo. Kung sasaktan mo ang tatay ko, papatayin ko kayong lahat para sumunod sa kanya. Hindi. Dapat kaiinisan mo ang tatay mo. Dapat magpadala ka sa galit. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung gaano kalakas ang puwersa ng galit. Aba, ang bango pala. Sayang, malapit ka na ring mawala. Testika, kukunin ko ang buhay mo. Ang unang galaw ng monkey manual, monkey lumulunok ng dragon. May monkey order siya? Siya pala ang leader ng Daxia. Leader ng Daxia. Paano, kailangan mo ba o hindi, bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Kahit pa ang Chen Shi Waguan ay may natitirang hininga. Kahit isa na lang ang nandito, hindi ko kailanman ipagkakanulo si Yuer. Noon. Dahil sa akin, hindi ko naprotektahan ng maayos ang anak ko. Ang ganitong pagkakamali, hindi ko na uulitin. Talaga bang akala mo may natitira pang tao sa Chen Shi? Ha? Anong ibig mong sabihin? May ipapakita ako sa'yo na mas maganda. Oh. Hayop ka, traidor ka sa bansa. Wag. Ha ha. Ay nako, ang buong Chen Shi, 3 na lang natitira. Nakakapanghinayang, sobra. Mga traidor kayo, lahat kayo traidor ng bansa. Oo, sige, lakasan mo pa ang sigaw. Ipapakita ko sa anak mo, sigurado akong magiging sobrang gulota. Ha. Tanga kang babae. Ngayong panahon, laos na ang martial arts. Tek na ang labanan ngayon. Sumunod ka na lang ng maayos. Maging alipin ka namin ng mga taga-Higashiyama. Xuanshen, anong nangyari? May nangyari sa Chen Shi Waguan. Paano nagkaganon?
Ayos. Ayos, tayo ang nanalo. Paano nangyari to? Ako na ang umabot sa unyon ng langit at tao. Imposibleng matalo ako. Ang Daxia martial arts natin. Hindi mo yan basta-basta maunawaan. Sabihin mo kung nasaan ang tatay ko ngayon. Hindi ko ipapahayag sa'yo. Sama-sama na kayong pamilya sa impyerno. Lintik ka. Ayos, mahusay ang pagkakapatay mo. Chen Xiaojia, tunay kang reyna sa mga tao. Walang silbi. Mukhang may galing tong si Song Quan. Pero, hindi rin naman ako pahuhuli. Pag natapos ko na tong babaeng to, ilagay mo naman ako sa magandang sitwasyon. Sa harap ni Baki Darren, madali lang yan. Madali lang yan. Bastos kang bata ka. Sa mundo ng martial arts, pinapahalagahan ng magkaibigan sa pakikipaglaban, at dapat di dapat sumobra. Pero marahas ang kamay mo, pati buhay ng tao pinapahamak mo. Alam mo ba kung anong mangyayari kapag ganyan? Epekto. Ikaw na Vice President ng Martial Arts Association. Taksil ka sa bansa, sumusuporta ka sa kalaban. Anong parusa ang nararapat sa'yo? Ha ha ha. Kung ganoon, wala nang lihiman pa. Ngayon, huwag kang umasa na makalalabas ka dito ng buhay. Mga Hapon, sumali na sa mga taga-Higashiyama. Pati tong paligsahan sa Tianbang. Pakone rin yan ng mga taga-Higashiyama. Sila, papatayin lahat ng magaling sa Daxia Martial Arts. Mauuna na kayo. Bilang presidente ng martial arts, sa harap ng Tianbang. Kahit madiugo, malinaw ang paninindigan ko. Takbo ba? Sinasabi ko sa'yo, ngayon kahit sino pa makakatakbo. Pero siya, si Chen Liangyu, di pwedeng makatakas. Alam mo ba kung bakit ako ganito kumbinsido? Kasi buong tiwala ko, na kayong mga ayaw magpasakop sa mga taga-Higashiyama. Walang abot na libingan ang kamatayan nyo. Relax lang, di ako aalis. Pati kayo, di rin makakatakas dito, kapal. Gusto kong makita, isang batang babaeng wala pang 21. Anong laban niya sa akin? Yung galawan. Di mo mapapaniwalaan. Siya, umabot na sa antas ng Grandmaster sa martial arts. Bata pa siya, huwag kang magpumilit. Kahit matanda na ako, kahit anong mangyari, lalaban ako ng harapan. Ang isang Grandmaster lang ng martial arts. Nung 10 taon pa lang ako, tinalo ko na yun parang aso. Di ko yan pinapansin. Ngayon, bilang martial arts community, bilang Daxia, papalayasin ko ang mga tuta ng Higashiyama. Ang martial arts ng Higashiyama. Wabuan, bubunutin ko ng ugat. Bata kang palaban. Ikaw ata ang gustong mamatay. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Patayin mo na siya agad. Sa katawan niya, may gusto pa akong kunin. HMM. Ang bilis mong umamin ha. Sige, ito na ang gusto mo. Siya, isang batang babaeng kulang pa sa pagtanda. Bakit mas magaling pa sa akin sa martial arts? Ang martial arts mo, walang binatbat. Di nakapaniwala. Pati si Wang Daofu, yan pang matandang loko, di mo matalo. Sa buong Daxia, bukod sa Lingzhu, walang ibang tao na kayang lampasan ang Grandmaster na anta sa martial arts. Sino ka talaga? Ako ang tinatawag ninyong Daxia Lingzhu. Ikaw ba si Daxia Lingzhou? Di makatotohanan yan. Paano naging babae si Daxia Lingzhu? At ang bata-bata pa niya, Fu Fiang. Wag na wag kang palilinlang sa kanya. Isa lang naman yan si Chen Xiuguan, na parang bayarang babae. Yan eh. Sabihin na natin siya ang Lingzhu. So ano ngayon? Kahit sa loob pa lang ng tiyan ng nanay niya siya nag-aral. Mas malalim pa rin ang pundasyon ko kaysa sa kanya. Tunay kang si Daxia Lingto? Tama, ang dahilan ng pag-akyat ko ay para palayasin ang mga taga-Higashiyama. Itaas ang martial arts ng Daxia. Hahaha, kung mamatay ka na, ikaw pa rin ay. Malapit ka na mamatay. Kayong dalawa, kahit magtulungan pa kayo, di kayo tatagal sa laban sa akin kahit isang beses. Bakit mo ko ginagawang mamatay? Ikaw, hindi mo pwedeng patayin ako. Pero ako ang Vice President ng Daxia Martial Arts Association. Tanging ang Martial Emperor lang ang may karapatang galawin ako. Kahit si Wang Daobo, wala siyang karapatang pumatay sa akin. Ha, alam mo pa pala ang tungkol sa Martial Emperor. Ikaw ang tunay na kahihiyan ng Martial Emperor. Ano ngayon? HMPH. Tanging Martial Emperor at ang Lingzhu lang ang pwedeng magparusa sa akin. Ikaw naman. Isang itinakwil ng pamilya Chen. Naglalakas loob kang magpakilalang Lingzhu. Yan ang tunay na kasalanan na kamatayan ang kapalit. Hahaha, ano ba yan? Kung pinatay mo ang Vice President, mawawalan ka ng karapatang sumali sa Tianbang. Ang una sa Tianbang, mapupunta sa akin. Sige, patayin mo ako, kaya mo ba? Huwag kang padalos-dalos. Hintayin na lang muna natin dumating si Martial Emperor, saka tayo mag-usap.
Ang pag-atake sa Vice President ng Martial Arts Bureau sobrang big deal yan. Kahit makuha mo ang championship sa Tianbang, hindi legit ang pangalan mo, wala kang credibility, walang maniniwala sa'yo. Hahaha, sige patayin mo ko. Patayin mo ako, kung hindi mo magawa, ako na ang gaganti. Narito na si Daxia Martial Emperor. Pagpugay po. Martial Emperor. Ay naku, Martial Emperor, buti at andito na kayo. Itong babae na to, nag-eskandalo dito sa Tianbang Battle, at sinabing papatayin niya ako. Ayos ka lang ba? Sinabi ng kuya ko na hanapin kita, Martial Emperor. Pasensya na, medyo huli na kaming dumating. Okay lang. Miss Chin, anong nangyari dito? Senior, habang nasa bundok ako nitong nakaraang panahon, ang Vice President ng Martial Arts Association, panay ang pagtatrabaho para sa mga Hapon. Ikaw na Martial Emperor, wala ka bang alam tungkol doon? Nako, nagalit na si Little Junior Sister. Baka malala na to. Martial Emperor, pakinggan nyo naman ang paliwanag ko. Tumahimik ka, wala kang kwenta, mas masahol ka pa sa hayop. Lingzo, kasalanan ko ito, hindi ko nakita ang tunay niyang motibo. Si Lingzo, hindi ako naniniwala na siya ang Lingzo ng Daxia. Guards, dalhin niyo siya. Kasuhan ayon sa batas ng pagtataksil. Wowang. Wowang, pakinggan mo ang paliwanag ko. Wuwang. Emperor, so what? Lingzhu, so what? Ako, si Song Chuan, ang tunay na hari ng Tianbang. Kung gusto agawin ni Chen Liangyu ang Tianbang, kailangan muna niya talunin ako, si Song Chuan. Pumatay ng Lingzhu at umakyat ng Tianbang. 8 Banners Lord, bigyan mo ako ng lakas. Little Junior Sister, parang iba si Song Chuan ngayon Kinokontrol siya ng forbidden technique na Shenwei. Ang Shenwei ay isa sa mga ancient forbidden arts ng 8 Banners. Sobrang delikado. Ako na ang bahala. Hindi kailangan dahil laban ito sa Tianbang. Ako na dapat lumaban dito. Hindi natatakot ang Daxia Martial Arts sa mga mumurahing magic tricks na ganyan. Huang, ito ba ang Taiji Yin Yang Hands? Paano niya nagagawang? Gamitin lang yang simpleng martial art laban sa Japanese forbidden technique. Kahit anong black magic, hindi ubra dito. Song Chuan, lahat ng taon na nandito ang Japanese Martial Arts School sa Jiangzhou. Puro kasamaan ang dala nyo, pati balak nyong pabagsakin ang Daxia Martial Arts. Ngayon, bilang kinatawan ng Daxia, uhusgahan kita. Bilang lingso ng Daxia, inaanunsyo ko. Ang Daxia Martial Arts ay siguradong magniningning sa mundo. Kahit anong masasamang elemento, walang makakatakas. Walang makakatakas. Walang makakatakas. Walang makakatakas. Makinig sa utos ng Daxia Martial Arts. Si Chen Liangyu ang naging principal disciple noon ng Daxia Lingzhu Chunji Elder. Taglay niya ang Phoenix Blood talent sa martial arts. Napakabihira sa mundo. Taon siyang inalagaan at tinuruan ng dating Lingzhu. At ngayon ay inutusan siyang bumaba ng bundok bilang bagong henerasyon ng Daxia Lingzhu. Namumuno sa buong bansa. Walang maglalakas loob na sumuway. Pagpugay sa Daxia Lingzhu. Ang tungkol sa Chen She Martial Arts School ni Chu Zaoi, alam mo na siguro, di ba? Pero ang tunay na patayan, ngayon pa lang talaga magsisimula. Anong ibig mong sabihin? Tumingin ka doon. Kayo. Gusto kong lumaban ka para sa dunging martial arts school namin at makipaglaban sa anak mo hanggang kamatayan. Palitan mo ang buhay ng anak mo ng sarili mong buhay. Grabe, ang sasama ninyo. Pag-isipan mong mabuti. Nasa kamay namin ang asawa mo. Ang pamilya Chen ay pinatay ko na rin. Kung tama ang pagkakaalala ko, tanging si Chen Liangyu na lang ang natitira sa pamilya Chen. Ang nag-iisang tagapagmana, di ba? Hahaha. Pinuno, kami ay nabulag. Alam naming lahat na nagkamali kami. Simula ngayon, susundin na namin kayo. Lusubin ang Junhan Tower. Puksain ang 4 na masasamang Diyos. Ibalik ang kalayaan ng Jiangzhou. Lusubin ang Junhan Tower. Kuya, ano ng lugar ang Juhan Tower? Ang Juhan Tower ang tirahan ng 4 na masasamang Diyos. Sa ilalim ng toreng ito, nakakulong ang hininga ng Daxia. Huwag muna nating apurahin ang bagay na ito. Unahin muna natin ang labanan para sa Sky Ranking bago natin pag-usapan. May iba pa bang sasampa mula sa Dongying Martial Arts School? Kung walang magsasalita, i-aanunsyo ko na ang Chosen One para sa araw na ito. 10 segundo na lang. Hindi naghihintay ang oras. Ilang segundo na lang ang natitira. Kailangan mo talagang pag-isipan ng mabuti. Ang bastos. Ako na ang magbibilang. 6, 5, 4. Sa salita, sa gawa. 3, 2. Ako rin.
Master Chu, tao ka ng Chenshi Martial Arts School. Si Chen Liangyu ay kumakatawan na sa Chenshi Martial Arts School sa entablado. Ang pagsampa mo sa entablado ay Hindi ko kinakatawan ang Chenshi Martial Arts School, kundi ang Dongying Martial Arts School. attention. Si Chu Jiaoyi ay maituturing na isang kilalang mandirigma sa Jiangzhou. Sumali pa pala sa Dongying Martial Arts School. Hehe. Napakalaking biro nito. Master Chu. Kailangan mong panindigan ang sinasabi mo. Ito ay isang sky ranking assembly. Pananagutan ko ang aking mga ginawa. Si Chen Liangyu. Mula ngayon, pinutol ko na ang ugnayan naming mag-ina. Mula ngayon, wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Ano nang sabi mo? Ano ba ang sinabi ko? Hindi mo ba naintindihan? Noon, inabando na kita. Hindi mo pa rin naiintindihan kung ano ang nangyari. Bakit ka pa bumalik? Pasanin ka lang. Sana mamatay ka na lang. Patawad, anak. Kailangan kong gawin ito. Ang bawat salitang sinabi ni Mama ay sumasakit sa puso niya. Pero ang tatay mo, hindi pa alam kung buhay o patay. Ang Chenshi Martial Arts School ay nawasak. Ikaw na lang ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Chen. Hindi ko kayang tingnan na may mangyari sa'yo. Hindi. Sa wakas, umamin ka. Sa wakas, nagsabi ka ng totoo. Oo, inaamin ko. Ako ang nag-abandona sa'yo noon. Ako ang gustong sumipsip ng dugo mo. Ano ka para magreklamo? Anong karapatan mo para lumaban sa Dongying Martial Arts School? Ngayon, pinapahamak ko ang Dongying Martial Arts School. At ako ang pinuno ng Daxia. Pero hindi ko pa rin nakukuha ang pagkilala mo. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Gusto kong lumuhad ka at umamin sa pagkakamali mo. Pinuno ka man o hindi. Sa tingin mo, kaya mong hamanin ang Juhan Tower. Harapin ang 4 na masasamang Diyos. Alam mo ba kung ano ang magiging kapalit niyan? Huwag mo akong pilitin. Kung matapang ka, patayin mo ako. Kung patuloy mo akong pipilitin, talagang kikilos ako. Kumilos ka na. Kung sa pagitan namin ng nanay mo, isa lang ang mabubuhay. Nanay, kusang loob kong pinipili na ikaw ang mabuhay. Sige, gawin mo na. Anak. Hahaha. Hindi mo inakala, no? Chen Liangyu, talunin mo man ako, anong mangyayari? Hindi ako naniniwala na magagawa mong patayin ang nanay mo. Patayin ang nanay mo, at magiging ikaw ang numero 1 sa Serai ranking, at ipagtanggol ang dangal ng Daxia Martial Arts. Pero kaya mo ba talagang gawin yan? Hihintayin ko. 15 taon na ang nakakaraan. Iniwan mo ako sa tabi ng ilog. Hindi ko binaliwala ang aming relasyon. Pero ngayon, sa aking kasikatan, hindi ko pa rin nakuha ang pagkilala mo. At gusto mo pa rin kumampi laban sa akin. CJ, huwag mo na akong sisihin. 3 galaw. Kung sa ilalim ng aking kamay, makakayanan mo ang 3 galaw at hindi ka mamatay. Magiging patas na tayo. Simula ngayon, wala nang mag-ina. Kundi mga estranghero. Halika na. Ang 3 galaw na ito. Tatanggapin ko. Sana'y makabayad na lang ako, bilang isang ina sa mga pagkukulang ko sa'yo sa mga nagdaang taon. Alam kong may sama ka ng loob. Ibigay mo sa akin ang lahat ng galit na ito. Muli kong itatanong sa'yo sa huling pagkakataon. Sigurado ka ba? Ano pa ang sinasabi mo? Halika na. Ang sino mang nakatayo sa entablado ay iyong kalaban. Ang sampal na ito. Ito ang kapalit ng pag-iwan mo sa akin noon. Master Chu. Ang iyong mga panloob na organo ay matinding napinsala. Kung magpapatuloy ka, mamamatay ka. Pinipilit mo ang anak mo. Walang inang tulad mo sa buong mundo. Paano ka ba huhusgahan ng mga tao sa buong mundo, pinuno? Ha? May 2 pang sampal. Magpatuloy ka, naghahanap ka ng kamatayan. Sa isa pang sampal, tiyak na mamamatay ka. Halika. Lumapit ka rito. Natagpuan ng sniper sa direksyong 3:00. Tanggalin agad. Direksyong 3:00. Walang kwentang Chu Zaoi. Tumayo ka na. Karapat-dapat kang ang tawaging Queen Phoenix. May huling galaw pa. Sana'y huwag kang magpigil. Gagamitin ko ang lahat ng aking natutunan sa buong buhay ko. Master Chu, nababaliw ka na ba?
Hindi ganyan ang paraan ng paghahanap ng kamatayan. Dumating na parang kulog sa galit. Huminto na parang dagat na bughaw na ilaw. Ito ang pinakamakapangyarihang galaw sa linya ng Tai Chi. Jingang Dao Cui. Ang upgraded na bersyon ng Ping Shen Hammer. Hindi dapat gamitin maliban sa matinding panganib. Ibig sabihin, talaga bang makikipaglaban siya sa sarili niyang anak? Hanggang kamatayan. Hahaha, tama yan, Chuzoy. Ang galing ng suntok. Sige, patayin mo siya. Hindi ko inakala. Nang nangyari ang problema sa Chenshe Martial Arts School, hindi mo ginamit ang galaw na ito. Nang kalabanin mo ang mga donging martial artists, hindi mo rin ginamit ang galaw na ito. Pero sa pagharap mo sa sarili mong anak, gagamitin mo ang lahat ng natutunan mo sa buong buhay mo para patayin siya. Napakasama ng puso mo. Kasing sama mo noon. CJ. Kung gayon, wag mo na akong sisihin. Meng Keiju, pangalawang galaw. Mahal kong anak, Polem. Bantayan mong mabuti ang Chenshi Martial Arts School. Naway ang iyong landas sa hinaharap ay mapuno ng kasaganaan at kaligayahan. Huwag. Meng Kitunchayan. Sa huling sandali, binawi niya ang lahat ng puwersa ng kanyang suntok. Hindi siya lumalaban. Naghahanap siya ng kamatayan. Som Chuan, sa salita, sa gawa. Sa salita, sa gawa. Ano nang sa salita, sa gawa? Hahaha. Chen Lianyu, wala ka pa ring alam, di ba? Habang nagpapakitang gilas ka sa entablado, pinahirapan na namin ang tatay mo hanggang mamatay. Ang Chen Martial Arts School mo, sinunog na rin namin. Ang kuya mo, napakasakit ng pagkamatay niya. Naghahanap ka ng kamatayan. Hahaha. Hindi mo ako kayang patayin dahil may proteksyon akong ginto sa katawan ko. Alam mo ba kung bakit? Ang nanay mo ay nakipaglaban sa iyo ng patayan. Hahaha. Sige nga, magsalita ka. Dahil nagpunta siya dito para magpakamatay. Sinabi ko kasi sa kanya na ikaw lang maililigtas kung siya ang mamamatay. Hahaha, ang tanga-tanga niya talaga. Naniniwala pa siya, hahaha. Hayop ka. Ano kaya ang pakiramdam nang ikaw mismo ang nagpadala sa nanay mo sa kamatayan? Liit na kapatid, huwag kang magalit. Baka masira ang katahimikan ng isipan mo. Inaasar ka lang niya. Upang palalain ang galit mo. Hindi ka niya inaasar. Kundi gusto niyang ikaw ay mamatay. Pati kayong lahat dito. Bumaril. Bumaril na. Yung mga sniper na hinanda mo, matagal na naming naayos. Kagalang-galang na pinuno, paumanhin po kung nahuli ako. Sana mapatawad niyo ako. Dalhin na sa impyerno ang hayop na to. Parusahan ng 1,000 beses. Dalhin na siya. Bitawan mo ako. Ma, bakit ka naman naging ganyan katanga? Bakit mo? Paniwalaan ang sinasabi ng hayop na iyon? Huwag mo na akong alalahanin. Dali, iligtas mo ang papa mo. Tigil na muna ang salita. Ililigtas kita ngayon. Ma, hayaan mo na ako. Dalian mong iligtas siya. Kung hindi, baka wala ng oras. Para hindi ako mapagod ng husto. Bugbugin mo siya para sa kin. Tigil. Aba, ang aga mo pala dumating. Gusto mo ng kamatayan? So good. Ba't ka pa natutulala dyan? Babae lang siya. Mga tunay na lalaki kayo. Natakot ba kayo? Idol, kalma muna. Huwag magalit. Sino nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Nagalawin ng tatay ko? Oo, mga Hapones ang may utos sa akin. Sinunod ko lang sila. Ano bang magagawa ko? Dapat pala noon pa kita pinarusahan. Ma, kamusta ka, Ma? Sobrang saya ko na makita ka ulit, anak. Alam ko na, si Yuwer ko talaga ang pinakamahusay. Sana huwag kayong magalit sa amin.
Noon, nung nagmamadali pa kaming umuwi ng mama mo. Nakita namin na ang lolo mo. Pinalitan na ang dugo nyo ni Afeng. Di na namin napigilan. Huli na. Anong sabi mo? Pero, Sabi ng Mako. Siya daw ang may gawa. Ang mama mo sinisi niya lahat sa sarili niya. Sobrang hirap ang dinanas niya nitong mga taon na to. Tama nga pala. Kamusta mama mo? Ang mama ko. Ang mama ko ay... Ikaw. Huwag mo sanang kamuhian ng lolo mo. Matagal nang pinapahirapan ng 4 na demonyo ang Jiangzhou. Nalito na rin siya. Tama na, huwag ka na magsalita. Tay, uwi na tayo. Tay, kamusta na siya? sabi ng doktor, pilay at bali ang tinamo ni Tai. Kailangan talaga ng matagalang pahinga. Ngayong nagkaproblema sa opisina ng property management, may mga nasaktan, may mga nabaldado. Xiao Yu, ikaw na lang ang aasahan sa property management. Di ko palalampasin ang mga Hapons. Xiao Yu, seryoso ka bang susubukan pumasok sa tore ng mga kaluluwa? Makalipas ang 3 buwan, magbubukas na ang taunang pagpasok sa tour. Tatapusin ko ang 4 na demonyo. Kundi hindi ako matatahimik. Hoy, ano yun? Sige, naiintindihan ko. Anong nangyari? Ma, si Mama at si Lolo, dinukot sila papunta sa ospital. Gawa to ng mga Hapones. Dinukot sila. Saan dinala? Tore ng mga kaluluwa. Sobrang tapang ng mga hayop na yan. Tore ng mga kaluluwa. Bubuksan lang ang tore kapag may tao ng pagsubok. Mukhang hindi ko na talaga matatakasan. Ang pagpasok ngayong taon. Xiao Yu, delikado tong lakad na to. Sa totoo lang, kaya kita pinapapunta sa lumang bahay. May isa pa akong gustong sabihin. Ano iyon? Kailangang bayaran ng lahat ng utang. Hanggang dito lang talaga ang kaya kong maitulong sa'yo. Ito ang esensya ng dugo ng Feng. Ibinabalik ko lang sa dapat pag-aari. Hindi naman talaga akin to. Ang tagal nitong ginulo ang katawan ko. Ngayon, pwede na akong mabuhay ng mapayapa. At maging tunay na ako. Kuya, Ang sarap pala pakinggan na tinatawag mong kuya ako. Oh, tama na ang drama. Si Mama, grabe na ang binigay sa atin. Ikaw na bahala sa pagkakataong ito. Ito na ang tore ng mga kaluluwa. ma, hintayin mo ako. Tai, dami palang tao ngayon. Hindi basta-basta ang mga taong to, no? Tama. Yan si Cheng Zayuan, pinuno ng Boji sect. Sabi nga, bilang may Taiji, payapa ang bayan. Bilang may Boji, hawak ang kapangyarihan. Tungkol sa kanila ang kasabihan na yan. Ikaw ang bagong tagapamahala ng Daksha, hindi ba? Saan ang susi ng Monkey? Pwede ko bang makita kung totoo? Medyo sumusobra ka na, Cheng Zayuan. Mga mandirigma ng Daksha, dapat tayo ay nagkakaisa laban sa kalaban. Pero anong ginagawa mo? Wala naman akong ginagawang masama. Gusto ko lang malaman. Ilang pala pag-abot ng kasalukuyang tagapamahala? Cheng Zayuan. Nagkakalat ka na ng gulo? Ayos lang, Tay. Ang gusto ko lang ipaalam sa kanila, hindi lang ang ilang palapag ang pupuntahan ko ngayon. Kundi gigibain ko ang buong tore ng mga kaluluwa. Tatapusin ang 4 na demonyo dito mismo. Hahaha. Lahat naman kayang magsalita ng ganyan. Tay, Galingan mo, bilib ako sa'yo. Hoy, kunin mo ako ng upuan. Gusto kong makita hanggang saan makakarating ang sutil na batang to. Sa pamilya Chen, si Chen Liangyu. Unang palapag, pumasa na. Una pa lang yan, huwag ka muna magyabang. Tingnan natin kung lalampas ka sa 6 na palapag. Saka na tayo mag-usap. Sa pamilya Chen, si Chen Liangyu, lumampas na sa 2. Pangatlong palapag, pumasa na rin. Ang bilis ah. Nagkamali ba kayo dyan? 20 taon na akong tagapagbalita sa pagsubok na ito, hindi pa ako nagkakamali kahit isang beses. Iuulat ko lang, sir, nasa military division na si Chen Liangyu. Baka di pumunta. Kaya sinadya naming dukutin si Chen Yaozo at Chu Jiaoyi. Kung ganun,
Ilabas ang ihanda naming sorpresa para sa kanya. Si Wang Juju yun. Pati hangin at yelo, gusto ko lahat, ha ha ha. Ikaw si Harang daw parte. Sabi nga nila, tinalo mo raw si Song Chuan na walang kwenta. Kaya ikaw ang number 1 sa Tianbang. Para sa akin. Pampatawa lang yan. Kayo mga taga-Daksha, magaling lang mag-aliw sa sarili. Ako ang naging number 1 sa Tianbao. Dahil Tianbao lang ang meron sa Daxia. Hanggang dun lang sila, pero hindi ako. Ayoko mag-aksaya ng oras sa'yo. Kung lalaban pala, bilisan mo na. Kung gusto mo nang mamatay, sasamahan na kita ngayon. Ganito lang pala ang waram daw. Malambot at mahina, pangpalamuti lang ang suntok mo. Kanina, pampainit lang yon. Ngayon palang magsisimula ang totoong laban. Bakit naging ganito? Sabi ko na eh, ang Huarang Dao puro pa-action lang, walang tunay na lakas. Ang tagal ko nang hindi nakatagpo ng ganito kalakas na kalaban. Lalo akong nagkaka-inter sa'yo. Dito mismo. Ah, Ganito lang, tapos maglalakas loob kang tawaging pinakamagaling sa silya. Pareho ka lang ni Song Chuan, walang silbi. si Chen Layang mula sa pamilya Chen, umakyat na ng ika-6 na palapag ng tore. Nagkamali ako. Isa akong makasalanan. Dapat akong magbayad para sa mga kasalanan ko. Si Chen Ling SE ng pamilya Chen, nandito para subukan ang tour. Kayo na pong bahala. Lolo, bakit ka nandito? Huwag kang lumapit, may kasalanan ako. Isa akong makasalanan. Hindi ako dapat nabubuhay pa sa mundong ito. Sumira ako sa pamilya Chen, lalo na sa'yo. Lolo, Niloko kita. Ako ang naging dahilan kung bakit napahamak ang kuya mo. Ang papa't mama mo rin. Lolo. kontrolado ka ba ng masama ang isipan mo? Ikaw. Huwag kang padala sa masamang hangarin nila. Sumama ka sa akin. Uwi na tayo. Naghihintay pa sa'yo ang mga tao sa Chen Uguan. Hindi. Hindi ko kayang umalis dito. Ang dami ko ng pagkakamali. Ngayon, hindi na ako pwedeng magkamali ulit. Dito, may dapat akong protektahan. Protektahan ang isang tao. Siya ang nanay ko. Alam ko na nandito siya. Nasaan na siya ngayon? Nandito talaga ako para iligtas kayo. Bilisan mo, umalis ka na. Hindi ito lugar para sa'yo. Umalis ka na, dali. Lolo. Ma, bakit ka naging ganito? Ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Ma, tignan mo naman ako. Si you or ito. Bakit naging ganito ang lagay mo? Ikaw nga dapat tanungin eh. Kung hindi ka nakipagsagutan sa akin at kay Dong Ying, di hindi siya naging ganyan. Parang tao pero parang multo na. Hinahanap mo din ang kamatayan. Ikaw, ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya? Wala naman akong malupit na ginawa. Sa loob ng 3 buwan, araw-araw, binibigyan ko siya ng espesyal na gamot. Ginawa ko siyang alipin ni Dong Ying. Ngayon sumusunod lang siya sa utos ko. At ang lakas niya, grabe. Ha 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 ha, Mama 321. Ito ang pinakaunang family picture natin na kinunan dito sa bahay. Dapat ingatan mo talaga yan, Mama. Huwag kang mag-alala. Mama, iingatan ko talaga yan. Hindi tayo magkakahiwalay, pamilya tayo habang buhay. HMM. Ang viewer natin, the best talaga. Pinakamagaling sa lahat ng martial arts, kakaiba. Mama, lahat ng alam ko. Ituturo ko sa'yo. Mama, pag lumaki ako ang magpoprotekta sa'yo. Walang pwedeng manakit sa mama ko. Ayos, mabait kong anak. Si Mama, ikaw ang pinakamahal ni Mama, viewer.
Ikaw, gusto mo talagang mamatay ha? Ikaw, Oo nga. Pinag-isa mo na ang lakas at talino mo. Hindi ko akalain na ang bata mo pa, ganyan na ang abilidad mo. Pero kulang ka pa ng isa. Hindi mo pa siya lubos na napagsama. Sinabi ni Chu Jiaoyun na patayin ko ang taong ito. Ah, Ha ha ha, bakit di mo pa rin magawa nung huling beses sa kompetisyon? Muntik mo nang patayin siya, di ba? Ma, kasalanan lahat ni Yuer, di ko naging mabuting anak. Nagpakahirap ka dahil sa akin. Hindi ko talaga kayang saktan si Yuer ngayon. Kahit anong mangyari. Ha ha ha, alam ko na iniisip mo yan. E di huwag ka na lang lumaban. Kulang pa, sige lang. Yue, bilisan mo, tumakas ka na, hindi nakakayanin ni Lolo, HMMPH. Mas mataas ka lang ng isa sa akin. Tingnan mo, nasa ikapitong palapag na tayo. Ang bilis mong pumasok pero tahimik lang. Sa tingin ko, patay na siya sa loob. Baka may nangyari na talaga sa kanya. Sino ba talaga ang tao sa ikapitong palapag? Wala pang nakarating doon. Walang nakakaalam kung sino ang nagbabantay sa tore. Huwag niyo akong alalahanin. Viewer, sorry talaga sa'yo. Lolo, Kapag nagpatuloy pa to, tayong dalawa, baka di na mabuhay, tumakas ka na. Lolo, hindi ako aalis. Sige pa. Tay, Papa. Asawa. ah, Sabi ko, bilisan mo. Ano ba ang minamadali mo? Akala mo ba madali lang kalabanin ang mga tao sa Donglin, pati na yung 4 na demonyong Diyos? Dapat planuhin ko muna ng mabuti ang lahat. Ikaw ha, feeling mo si Zogliang ka. Laging may plano. Sana di ka lang magaling kapag tapos na ang laban. Yung 4 na demonyong Diyos matagal nang namamalagi sa Jiangzhou. Gulo sila ng gulo sa lupa natin. Ngayon, kailangan talaga natin silang tapusin. Si Little Sister Zhang Wangsweling ang leader natin ngayon. Dapat tulungan natin siya para walang sagabal. Sumama ka sa akin sa laban. Ubusin natin ang mga kalaban. Bagong pinuno, salubungin natin. Asawa. Ma, anong nangyari? Ma. Aki, papatayin kita. Patayin mo siya para sa akin. hindi yung iyon. Yuer, ang tanga mo. Anong ginagawa mo? Ma, tingnan mo ako. Si Yuer ito. Kasalanan lahat ni Yuer. Si Yuer ang nagkamali ng akala sa'yo. Ma, umuwi na tayo. Hindi ba sabi mo? Habang buhay tayong magkakasama, pamilya. Ma. Isipin mo na lang na si Yuer, nagmamakawa sa'yo. Isipin mo na lang, nagmamakawa si Yuer, ma. Yuer. Yuer, mama, ayos ka lang ba? Bakit nangyari to? Bakit naging ganito? Basta ayos ka lang, okay na ako. Mag-ingat ka, Si Yuer na ang magbabantay sa'yo ngayon. Blind Lord Order. Blind Lord Order. Meron ka nga ng Blind Lord Order. Pumasok ka. Tanggapin mo ang kapalaran mo, mamamatay ka. Hahaha, huwag mong sayangin ang lakas mo. Kahit may blind spot ka, hindi mo madudurog ang kadena ng espada. Espesyal itong kadena na ginawa ko para sa'yo. Kahit ganito, makakaya pa rin kitang patayin. Si Sikeya, siya talaga ang napili ng Blind Sparrow Order. Agawin ng trono sa mga tao. Pero wag mong kalimutan. Blind Sparrow pa rin siya. Hindi siya pwedeng mangarap maging dragon. Kahit sino ka pa, wala kang karapatang tawaging dragon. Huwag mong kalimutan ng pamilya mo, pati lahat ng martial artists ng Daksha. Nasa kamay ko silang lahat. Anong gusto mong mangyari? Ibigay mo sa akin ang Blind Sparrow Order at technique. Managinip ka.
Hinahanap mo ang kamatayan. Kamag-anak mo, katulad mo, nung tinorture ko siya. Ganon din ang itsura ng mata niya. Pero naging alipin ko rin siya. Gusto ko lang makita hanggang saan mo kaya. Ha ha ha. Hayop ka, papatayin kita. Ha ha ha. Sawa na ako sa laro na to. Ngayon, kukunin ko na ang blind key sa katawan mo. At kukunin ko pa ang wrist. Ha ha ha. Uy ah. Yeah. Puro walang silbi. Sayang ang lakas ko sa inyo. 8 banners. Pinagsanib ang martial saw. Patayin niyo lahat. Ikaw. Ikaw. Magalang na bumabati sa inyo, kagalang-galang na pinuno. Ang masasamang Diyos ay gumawa ng maraming kasamaan. Ako mismo ang nagtapos sa kanya. Yung natitirang mga kasamahan niya, iniiwan ko na sa inyo. Sila ay... Congrats sa'yo, maliit na kapatid sa eskwelahan. Pinag-isa mo na ang iyong martial spirit. Kahit na nagkaisa na kami ng martial spirit, sobrang sakit ng kabayaran na naranasan ko. Shifu, ito ba yung tinatawag mong malapit na pagsubok ng kapamilya? Ay, bunso. Ang ating Shifu ay mabait at mapagkawanggawa habang buhay. Nagsilbi siya para sa bansa at mga tao. Paano niya hahayaang mapasama ka sa kapahamakan? Anong ibig mong sabihin? May iniwang tagubilin si Shifu. Kapag ikaw ay nagawa mong pag-isahin ang martial spirit at napuksa ang mga traidor, bubuksan mo ang Dragon Vein sa ilalim ng Soul Gathering Tower ng Dacia. Sa tulong ng Dragon Vein, hindi lang uunlad ang martial arts ng Dacia. Pati itong Jiangzhou, magiging lugar ito na pangarap ng lahat ng mandirigma. At pati pamilya mo, pwede rin nilang gamitin ang Dragon Vein para gumaling ang katawan nila. Ayos yan. Bubuksan mo ba, bunso, ang Dragon Vein? Buksan ang Dragon Vein? Pinuno, hindi nyo ba balak sumama sa amin papuntang punong lungsod? Bilang pinuno ng Dacia, parang sobrang maliit ng Jiangzhou para sa inyo. Nga, at naghanda pa kami talaga ng Pinuno Hall para sa inyo. Alam naming mahilig ka sa kalikasan at bundok. Kaya sa gilid ng punong lungsod, naghanap kami ng lugar na maraming puno at malinaw na tubig para sa iyo. Pagdating doon, kaming magkakapatid sa eskwelahan. Makakasama ka araw-araw. Ang daming magagaling sa punong lungsod. Pwede pa kitang hanapan, pinuno, ng partner na gusto mo. Ehem, ano ba yan? Pag-ibig ng babae at lalaki, likas lang yan sa tao. Hindi na kailangan kayo ng daksya. Ako, matagal ko nang iniwan ang mga dati kong hangarin. Handa na akong maglaan ng oras para sa pamilya ko. Dito na lang ako sa Jiangzhou. Mamumuhay bilang isang simpleng martial arts master. Magtuturo, magbabahagi ng kaalaman, magpapalinaw ng isip. Ay, bunso. Ma, You were. Pero na, alis na tayo.